Hawak ni Christina ang isang baso ng wine habang sumasayaw sa gitna ng cruise ship kung saan ay ang halos lahat ng tao ay masaya at magiliw na nagdidiwang. Basag na basag ang puso ng dalaga. Gusto niyang magpakalasing ng sobra at makalimutan ng lahat ng bangungot na nangyari sa kanya at sa kanyang nobyo. Mahigit 1 taon nang nakakaraan. Namatay kasi sa isang car accident si Andy at dapat ay mapapangasawa nga ni Christina. Ngayon ang sanay 4th anniversary nila at sila mismong dalawa ang bumili ng VIP ticket na mayroon ngayon ang dalaga na ginagamit na nga niya. Ito ang pinapangarap nilang selebrasyon sa ika-4 na taon ng kanilang relasyon. Ngunit ang lahat ay nauwi sa wala. Tila isang bula na biglang naglaho ang lahat ng mga pangarap nila ni Andy. Maaga siyang iniwan ito na sana ay hindi na nga lang nangyari. Party party! Sigaw ng dalaga habang itinataas pa ang wine na hawak niya. Kumikiling-kiling pa nga sa gitna ng cruise ship na aakalain mong resto bar dahil sa tugtugin at sa malagdisko nitong ilaw. Sayang lahat, Andy. Sigaw pang muli ng dalaga at ininom ang hawak na wine. Pinunasan pa niya ang kanyang labi dahil sa umagos na alak sa gilid ng bibig niya. Halo-halo na ang nararamdaman ng dalaga. Sa tuwing iniisip nga niya si Andy na namatay matapos siyang ihatid ng ligtas sa bahay nila, ay parang sumasariwa ang lahat ng masasakit na mga alaala. Galing kasi sila sa kanilang date doon. Iyon din ang araw na nag-propose ang binata sa kanya. Walang paglagyan ng saya at kilig niya noong una, ngunit nabalitaan nga niyang nangyari. Tila ang lahat ng pangako nila sa isa't isa biglang nawala, tulad ng pagkawala ng kanyang minamahal. Cheers! Sigaw muli ng dalaga at kung kani-kanino iniutog ang hawak niyang wine glass. Pinagtitinginan na nga siya ng mga tao. Ngunit wala siyang pakialam. Gusto niyang makalimutan ng lahat. Gusto niyang malasing. Kung pwede nga lang, ay gusto na nga niyang mawala sa mundong to at makasama nga sa kabilang buhay ang nobyo. Patuloy nga siyang sumasayaw-sayaw. Kahit na marami at halos magsiksika ng mga tao, hindi niya yun inalintana. Gumiling siya ng gumiling at uminom siya ng uminom ng alak hanggang sa tuluyan siyang malasing at halos matumba na sa kanyang kinatatayuan. Wala na rin ang diretsong estilo niya. Paliko-liko siyang naglalakad at pakaramdam niya ay buong paligid niya ay umiikot. Kung kani-kanino at kung saan-saan na lamang siya humahawak habang naglalakad. Nanlalabo na nga rin ang medyo naniningkit na nga niyang mga mata dahil sa labis na kalasingan. Miss, okay lang po ba kayo? Tanong ng isang waiter at kaunti na nga siyang inalalayan. Nag-aalala na nga ito at baka biglang pumunta sa gilid ng barko ang dalaga at malaglag. Okay lang po ako, sir. Sabi nga nito na parang baliw na nga at nagpatuloy sa palikulikong paglalakad. Pero ma'am, lasing na po kayo. Ano po bang number ng room nyo? Ihahatid ko na po kayo. Suhestyon ng waiter. Kaya lang, binitawan pa nga nito ang hawak ng tray upang mahawakan ang kamay ng dalaga na parang tutuwad na. Ayos lang ako, sir. Ikaw binobusuan mo ko Crush mo ko, no? Tanong ng dalaga at itinutok pa nga ang muka sa muka ng waiter. Napatawa pa nga ang dalaga at ngumiti ng pagkalawak-lawak na akala mong nababaliw na. Dahil wala sa sarili ay mabilis nga niyang hinalikan sa pisngi ang waiter na ikinagulat naman ng lalaki. Tumawa ng malakas si Christina at uminom muli ng alak. Pagkatapos ay humiyaw-hiyaw habang naglalakad papunta sa mga kwarto. Lasing na ata ako, bulong pa nito. Habang halos mag-ala Spider-Man na nga sa pagkapit sa pader habang naglalakad, pakiramdam pa nga niya ay malikot ang barkong sinasakyan niya kaya mas lalo siyang nahihilo.
Room 609, nasan ka na ba? Tanong nito habang malabong tinitignan ng mga numero ng pinto. 609, 609, where are you? Mommy is here. Tila nababaliw na sabi ng dalaga, kasabay pa ang malakas na pagtawa. Tinignan niya ang kaliwa at kanang pinto at pilit na inaaninag ang mga numerong nakasulat sa pinto. Ayun, 609. Sabi niya, nandito ka lang. Baby door, here I am. Kumagalpak sa tawang sabi ng dalaga at binuksan ang pinto. Sakto at hindi pala niya na-ilock kanina yon dahil kung na-ilock niya, sa itsura niyang ito ay baka sa labas na nga lang siya ng kwarto niya matutulog. Wala na siya sa sarili para hanapin ang susi niya. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, ay bumungad sa kanya ang napakadilim na paligid. Gayunpaman, wala siyang naging pakialam at patuloy na tumawa ng malakas. Nang makapana nga niya ang malambot niyang kama, lumundag siya roon at saka muling tumawa. Tila nababaliw na nga ang dalaga ngunit lingid sa kanyang kaalaman. May isang gwapong lalaki na tutulog sa kama na ngayon ay nagising dahil sa ginawa niya. Binuksan ng lalaki ang ilaw sa gilid ng kama at halos malaglag ang mga mata at panga ng binata nang makita ang napakagandang dalaga na matagal na nga niyang hinahangaan. Siya si Winston, ang nakatatandang kapatid ni Ernest na pasyente ni Christina. Si Christina kasi ay halos 4 na taon nang nagtatrabaho bilang nurse sa isang pampribadong ospital kung saan laging nagpapagamot si Ernest na kapatid ni Winston. Si Ernest ay may sakit sa puso at sakitin nga ito. Magmula nang makilala ni Winston si Christina sa ospital na yon, sa tuwing magkakasakit ang kanyang kapatid, doon niya ito dinadala upang makita lamang niya ang napakagandang katauhan ng dalaga. Si Winston ay kilala rin bilang isang CEO ng napakasikat nilang kumpanya. Wala mang ilang segundo nang magsalita muli si Christina, ngunit dahil ay lasing, hindi yun maintindihan nang nakakunot ang noo na si Winston. Maya-maya pa ay narinig na nga ni Winston ang pangalan ni Andy na sinasambit ng dalaga. Biglang nakaramdam ng awa at pagkalungkot ng binata. Sa pagkakatanda niya, ay Andy ang pangalan ng dating nobyo ng dalaga na namatay dahil sa isang aksidente. Ilang sandali pa ay biglang nanlaki ang mga mata ni Winston. Nang magsimulang mga paang malikot na kamay ni Christina sa katawan niya. Hoy! Hoy! Ano yan? Suway ni Winston at hinawakan ng kamay ni Christina upang pigilan. Akma na nga siyang aalis sa kama, ngunit huli na ang lahat nang hilain siya ni Christina pa ibabaw sa dalaga at siniil ng nakakagigil at mapusok na halik. Gulat na gulat at nanlalaki ang mga mata ni Winston. Gusto sana niyang pigilan ang ginagawa ng lasing na dalaga. Ngunit dahil lalaki siya, unti-unti na nga rin siyang natutukso at binabalot ang kamunduhan. Bahala na, basta ngayong gabi, akin na. Wika pa ni Winston sa kanyang isipan at hinayaan ng sariling kumilos upang sakupin ang babaeng na unang naghatid ng tukso at kamunduhan sa kanya. Kinabukasan, napakasakit ng ulo ni Christina nang magising. Nang imulat nga niya ang kanyang mga mata, ay pinamilyar niya ang paligid. Mukhang nasa isang kwarto siya at saka lamang niya naalala na nagtungo pala siya kagabi sa kanyang silid upang matulog. Dahil sa labis na sakit ng ulo, muling pumikit ang dalaga nang hindi makaramdam ng pagkakomportable ng pagkakahiga. Tumagilid siya nang hindi iminumulat ang mga mata. Sa isip-isip niya ay gusto niyang matulog magdamag. Napakarami kasi ang nainom niya kagabi at ngayon ay halos mabiyak ang ulo niya sa sakit. Habang nakapikit, biglang napakunot ang noon niya. Tila mayroong kung ano o sino ang nakatingin sa kanya. Kahit na masakit ang ulo at mga mata, iminulat niya yon ng dahan-dahan. Automatiko namang nanlaki ang kanyang mga mata
nang maaninag ang isang pamilyar na mukha ng napakakisig na binata. Dahil sa gulat, napaupo siya mula sa pagkakahiga at dahil nakahubad ang kanina lang ay nakatabing na kumot sa kanyang katawan, ay biglang bumaba. Mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang lumitaw ang dalawang napakalaking bundok na pagmamay-ari niya. Napasigaw siya at hinatak nga ang kumot upang itabing sa katawan niyang hubot-hubad pala. May manyak! May manyak! Tulong! Nagpapanik na sigaw ng dalaga, kaya mabilis nga namang tinakpan ni Winston ang bibig nito at baka kung sino pa ang makarinig sa kanila. Baka akalain pa ng mga tao sa labas ay may ginagahasa siyang babae. Hoy, tumahimik ka nga. Ang aga-aga ang ingay mo. Saka, huwag kang ang samal. Hatian mo ako ng kumot. Nakita mo namang isa lang ito at parehas tayong walang saplot, di ba? Manyak! Manyak ka! Muling sigaw naman ni Christina, kaya napilitang lumundag sa ibabaw niya si Winston dahilan para mapahiga sa kamang babae. Christina, calm down. Kung maingay. Naiinis na ngang bulong ni Winston. Sa mukha nito habang nakatakip ang kanyang kamay sa bibig ng dalaga. Napatitig si Christina sa mga mata ni Winston bago muling nagwala. Nauubos na ang pasensya ko. Bulong nito at saka siniil ng halik sa labi ang dalaga upang manahimik na nga ito. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga. Ilang sandali pa, inilayo niya ang sariling labi sa labi ng dalaga at nasaksihan ang pagkatulala nito sa kanya. I said, shut up. Huwag mong hintayin na mapuno ako sa ingay mo, Christina. Wika ni Winston gamit ang baritodong boses. Nang hindi na muling nag-ingay ang dalaga, umalis na nga si Winston sa pagkakaibabaw sa kanya at umupo sa tabi nito. Doon niya lang napagtanto na kanina pa pala nakalitaw ang hubad niyang katawan na mas lalong ikinatulala ng dalaga. Napamura tuloy ito ng malutong at tinakpan ng sariling pagkalalaki at hinila ang kumot ng dalaga. Muli, naghilaan nga sila ng naghilaan. Hani may mga batang nag-aagawan ng laruan. Hoy manyak, ano ka ba? Akin nga to eh! Sigaw ng dalaga at pinipilit na ibalot ang sarili sa kumot na hinihila ni Winston. Ano ka ba? Maawa ka naman, nakikita ng lahat sa akin eh. Sagot naman nang naiinis na si Winston. Ay wow! Nakakahiya naman sa katawan mo ha? So paano naman yung akin, okay lang na makita mo? Haler, mas marami kayong makikita sa akin. At saka, kanino ko pa yan nakita no? Dahil kanina mo pa inilalantad sa akin. Akin na nga to. Sigaw ng dalaga at buong puwersang hinila ang kumot. Tuluyan na namang nawala ng panakip ang binata. Napatakip na nga lamang siya ng kamay sa kasalanan niya. Nakakainis ka talagang babae ka. Sigaw nga ni Winston at nagtago sa gilid ng kama. Doon, gamit ang kaliwa niyang paa, inabot nga nito ang boxers, pantalon at polo niya na nagkalat na sa ibaba. Bigla tuloy siyang napakagat sa ibabang labi niya. Sobrang wild ba namin kagabi? Bakit? Ganito na lang nagkalat ang mga damit namin. Tanong nga nito sa kanyang isipan. Hoy, bilisan mo riyan at magpaliwanag ka sa akin. Paano ka napunta sa kwarto ko at bakit may nangyari sa ating impakto ka? Hindi ba ikaw yung kapatid ng pasyente kung may sakit sa puso? Diyos ko, ako yata yung magkakasakit sa puso ngayon eh. Sigaw muli ng dalaga at patuloy na nagwewelga. Ito namang si Winston, madaling-madali tuloy sa pagbibihis. Diyos ko, ang pagkababae ko, bakit? Kunwari umiiyak, nadugtong niya at hindi mapakali. Parang hindi pa rin nagsisink in sa kanyang isip ang lahat. Naku po, mapapatay ako ni nanay nito. Talagang mapapatay ako nun sa sinturon ni tatay. Diyos ko po, ang makinis kong balat. Magkakalatay na naman. Umiiyak na protesta ng dalaga. Maliit na napangiti si Winston nang matapos magbihis. Napailing pa nga siya ng ulo bago muling umakyat at umupo sa kama. Ito namang dalaga ay tila batang inangkin ng kumot at baka bigla na namang hablitin ng binata. Siguro ay mas magandang magbihis ka muna bago tayo mag-usap. Suhestyon ni Winston at itinuro ang mga damit
ng dalaga sa sahig na nagkalat gamit ang kanyang uso. Napatalukbong tuloy ang dalaga ng kumot dahil sa kahihiyan. Kitang-kita pa niyang nakitiwangwang ang underwear at bra niya sa sahig. Walang yakang estranghero kung talaga? Nang gigigil na bulong ng dalaga bago binalot ang sarili. Naanimoy isang nabubuhay na lumpia. Muling napailing ng ulo si Winston. Sa totoo lang, sobra siyang nakyukyutan sa ikinikilos ng dalaga. Para itong bata. Tatalikod ako, kuhanin mo na ang mga damit mo at magbihis ka na sa banyo. Utos ng binata at saka tumalikod nga. Ang dalaga naman ay nag-ala Spider-Man na naman sa bilis ng kilos. Wala pang isang minuto nang makapasok siya sa loob ng banyo at doon napakabilis na nagbihis. Paano ba kasi nangyari yun? Paanong paggising ko parehas kaming nakahubad, Sus Mariosep? Nakipagtalik ako sa taong hindi ko naman karelasyon? Diyos ko po, nakilala ko nga lang yun sa ospital kasi laging nagpapagamot ang kapatid niyang may sakit eh. Ay naku po, patay talaga ako nito kay nanay. Lalong-lalo na kay tatay. Baka mapalayas ako nang wala sa oras nun eh. Wala pa man din akong ipon kahit na 5. Tarantang-tarantang protesta ng dalaga habang nagmamadali sa pagbibihis. Nang matapos, huminga siya ng malalim at kinapala ng mukha at sinugod nga ang binata. Ano ba kasing ginagawa mo? Sino ka ba? Alam mo bang kwarto ko to? Sasampahan kita ng kasong trespassing at rape. Banta pa nito habang dinuduro ang mukha ng binatang si Winston. Napangisi si Winston. Mas lalo tuloy na aasar ang dalaga. Aba, talagang umingisi ka pa. Ang tigas ng peslak mo. Puliyaw nito at akma na sanang sasampalin ng mukha ni Winston. Nang biglang, salubungin ng kamay ng binata ang kamay ng dalaga. At saka kaunting hinila at inilapit sa kanya. Sa pagkakatanda ko, ang kwartong ito ay nilingon niya ang pinto at napanguso tuloy roon. Gusto mo bang puntahan upang makakita ka ng katunayan? Maangas at nang aasar tuloy na tanong ni Winston. Umusok naman ang magkabilang butas ng ilong at tenga ng dalaga at padabog na iwinaksi ang kamay sa kamay ng binata. Nagtungo siya sa pinto at ibinukas iyon ng buong puwersa at halos malaglag ang mga mata at panga niya ng 606 ang makita niyang numero. Nauutal tuloy na tanong ng dalaga. Ano? 606? Kinapakapapa niya ang numero upang matiyak kung gumagalaw ba iyon. Ngunit hindi naman maluwag. Hampas lupang buhay yan, malutong na bulong niya at mura at nahihiyang nilingon ng binata at nag-make face pa nga ito. At sabi na nga tuloy ni Winston, kwarto ko ang pinasok mo, miss. Hindi ang kwarto mo ang pinasok ko. Mayabang na sabi nito at humiga pa sa kama. Ginawa niyang una ng 2 braso niyang kahit sa malayo mo lang tignan. Ay alam na alam mo nang puro matitigas ang laman. Tila umurong ang dila ng dalaga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa na kung paano ang kanyang kalasingan ang nagpahamak sa kanya. Bigla pang sumagi sa alaala niya ang waiter na bigla na nga lang din niyang hinalikan. Napasapo na nga lamang siya sa kanyang noo at mariin na napapikit. Tanga ka talaga, Christina. Bulong nito sa sarili. Ilang sandali pa ay bigla na nga lamang niyang naramdaman ang pananakit sa gitna ng kanyang mga hita. Kanina niya pa nararamdaman yun ngunit dahil sa matinding inis at maraming tanong sa kanyang isipan, hindi na nga niya yun nagawang pansinin pa. Huling-huli, ang ebidensya. Ang pinakaiingatan nga niyang puri, wala na. Nawala na parang isang bula. Kaya miss, mag-usap tayo. Kumalma ka muna. Paninindigan ko naman kung ano man ang nangyari sa atin. Sambit ng binata habang papalapit sa kanya. Napaangat tuloy siya ng ulo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong ng dalaga. Hindi kaagad nagsalita ang binata at tuluyan munang lumapit sa kanya. Nanindig pa ang balahibo ng dalaga.
nang hawakan ni Winston ang magkabilang balikat niya. Maupo ka muna. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos kapag malayo tayo sa isa't isa. Utos nito na siyang sinunod ng dalaga. Nang makaupo silang dalawa sa gilid ng kama, mas lalong sineryoso ng binata ang mukha niya. Pasensya ka na sa nangyari. Ako ang lalaki. Nakainom din ako pero nadala na lang din ako ng ikinilos mo. Ikaw kasi ang naunang. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at kaagad na napalingon sa binata at pagpuputol nga nito sa sasabihin niya. Ano? Sigaw nito na siyang ikinatigil ni Winston sa pagsasalita. Ako? Ako ang nauna? Nanghihina at nanginginig ang kamay na itinuro ang sarili. Tanging pagtango lamang ang sinagot ni Winston. Haruin nay, Diyos ko po. Kaagad na reaksyon nito at napahiga na nga lamang sa kama, saka tumulala sa puting kisame. Natawa naman ng bahagya si Winston pero hindi niya pinahalata. Ikaw kasi inakit mo ko. Ayan tuloy. Nakangusong sabi pa ng binata. Hindi matanggap ni Christina ang mga naririnig niya kaya napatakip siya sa kanyang muka at naggulong-gulong nga sa kama. Naku po, patay ang luswa. Halos umiiyak na sabi ng dalaga. Wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan eh. Ngayon, kung mabuntis ka man dahil sa nangyari sa atin, handa naman akong panagutan eh. Hindi ko yan tatakasan, Christina. Pakakasalan kita. Aniya na siyang nagpatigil sa dalaga sa paggulong-gulong sa kama. Napaupo tuloy siya nang wala sa oras. Ano? Pakakasalan mo ko? Tanong nga ng dalaga at halos lumuwa ang mga matang nanlalaki sa sobrang pagkagulat. Ayaw mo ba? Piloso pong tanong ng binata pagkatapos ay ngumisi. Pero, bakit? Isang pagkakamali lang lahat. Ako ang may kasalanan kaya ako lang ang dapat magdusa. Katangahan ng lahat ng nangyaring to, Ginoo. Hindi ko nga matandaan kung anong pangalan mo eh. Sandaling natigilan ng binata at animoy piniraso ni Christina ang puso niya. Ang sakit namang marinig noon mula sa crush mo. Bulong niya sa kanyang isipan. Hindi mo talaga matandaan ang pangalan ko? Nauutal na tanong nito habang tinuturo nga ni Winston ang sarili. Tumango naman ang dalaga nang makabusangot nga ang muka. Kaya walang dahilan para pakasalan mo ko. Isang malaking pagkakamali ang nangyari. Siguradong hindi naman to magbubunga dahil kapag nangyari yon, tiyak na patay talaga ako sa nanay ko. Buhok ko na lang yata ang hindi magkakalatay sa sinturon ni tatay na akala mo latigo eh. Biglang nakaramdam ng awa at pagkakonsensya ang binata. That's why, kailangan mo ko. Wika nga nito ng maautoridad. Napataas tuloy ng tingin ng dalaga at pinakatitigan ng mga matang nangungusap sa binata. Formal akong magpapakilala sa iyo. Kung hindi mo natatandaan ang pangalan ko. Tumayo si Winston sa harap nito at iniabot sa dalaga ang kanyang kamay. Ako nga pala si Winston Lee. Isang CEO ng successful na kumpanya sa ibang bansa. Actually, nandito lang ako ngayon para sana magbakasyon. At puntahan ng isa sa mga investors ko upang masikayating makipagsosyo sa aming kumpanya. Gayunpaman, palagi pa rin ako dito sa Pilipinas. Nandito ang kapatid kong may sakit at si Mama. Si Papa naman, kasama kong namamalagi sa ibang bansa. Hindi kasi kaya ng kapatid ko ang klima sa Canada kaya mas minabuti ni Mama na dito na lamang manirahan sa Pilipinas para sa kapatid ko. May sarili akong eroplano na siyang nagsisilbing sasakyan ko paroon at parito. Mahabang litanya nga ng binata na halos ikalaglag ng panga ng dalaga. Hindi nito alam kung nagpapa-impress ba ito o ano. Shemay, sa isang gayamanin at bigating lalaki ko pala naibigay ang bataan ko. Kagatlabing bulong nito at inabot ang kamay ng binata para makipagkamay. Matapos yun, muling umupo si Winston sa tabi ng dalaga. Huwag kang matakot, Christina. Sama mo akong haharapin ang lahat. Alam kong napakabilis ng lahat ng nangyari pero
Hindi kakayanin ng konsensya ko ang mapahamak ang isang napakabait at inosenteng kagaya mo nang dahil sa katarantaduhan ko. Pero Winston, hindi naman kailangan, hindi naman tayo nagmamahalan, di ba? Pero sabi ng lalaki na muling nagpagulat sa babae, pwede naman tayo magmahalan eh. Putol nga nito sa sinasabi ng dalaga at mapang-akit itong kinindatan. Ang puso tuloy ni Christina, tuluyan nang nawindang. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya para tuloy siyang nabibingi. Mas lalo tuloy siyang nawawala sa sarili. Aminin niya man sa hindi, napakalakas ng karisma at sex appeal ng binatang nasa harapan niya at talagang nakajackpot. Mayaman ang binata, hindi na rin ganoon kasama para sa isang pobreng kagaya niya. I-type mo rin ang number mo. Utos ni Winston at iniabot kay Christina ang iPhone niya. Ha? Pero bakit? Tanong muli ni Christina. Napasinghap ng hangin ng binata. Malamang, kailangan ko ang number mo, Christina. Paano kung nagbunga pala yung ginawa natin? Pero hindi na kailangan yun, Winston. Huwag ka nang mag-abala pa. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Hindi ako nag-iingat. Hindi na ituloy ng dalaga ang kanyang sinasabi. Nang takpan muli ng binatang bibig niya. I-type mo na lang dyan yung number mo tapos. Utos nito at kaunti pang sinamaan ng tingin ang matigas na ulo na si Christina. Wala tuloy nagawa ang dalaga at sinunod na nga lamang niya ang ipinag-uutos ng binata. Nang matapos ay iniabot na nga niya iyon sa binata. Napangiti naman nang halos abot tenga si Winston dahil finally nakuha na niya ang number ng pinakahinahangaan niyang babae. Wala lang kasi siyang lakas ng loob dati sa ospital. Iyon nga lang sa hindi ganoong kagandang paraan. Good. Now, pwede ka nang bumalik sa kwarto mo at maligo. Magpalit ka ng damit at makikihalubilo tayo sa kanila para makisaya at kumain. Naugutom na rin ako eh. Utos ni Winston na kinunutan ng noo ng dalaga. Ayoko nga. Baka isipin nila jowa kita. Ni hindi pa nga kita ganun kalikilala eh. Hindi mo kailangang isipin yan. Ang mahalaga, kilala kita. Kapag nagbunga ang nangyari sa atin, magiging asawa mo rin naman ako kaya ngayon pa lang, pag-aralan mo nang maging komportable. Utos nga ni Winston at nagtungo na nga sa banyo. Ibubuka pa sana ng dalaga ang bibig upang tutulan ng sinasabi ng lalaki ngunit huli na ang lahat. Nakapagtago na nga sa banyo ang binata at doon ay nagdidiwang na sa saya. Muli ay napasinghap na nga lang ng hangin ng dalaga at bagsak ang mga balikat na tumayo sa kama at tumungo sa pinto upang makalabas ng kwarto ni Winston. Pagbukas niya ng pinto, halos tumalon mula sa dibdib niya ang puso niya nagulat ng mga tatlong lalaki na mala-artista sa gwapo ang bumungad sa kanya. Sino ka? Sunod-sunod na tanong ng tatlong lalaking estranghero. Hindi ba ito ang kwarto ni Winston Lee? Nagtatakang tanong ng lalaki na nasa gitna ng dalawa pang binata. Napatango na nga lamang ang dalaga at kaagad nga na napatakbo ng mabilis at tumungo sa kwarto niya. Sa pagkakataong ito, sinigurado nga niyang nasa tama nga siyang kwarto. Shitting pala ka naman. Sigaw ng dalaga at kaagad na lumundag sa kama. Ang tanga mo na nga, ang malas-malas mo pa, Christina. Ang boplax mo. Protesta ng dalaga at napaikot-ikot sa kama na akala mo'y isang turumpo. Diyos ko po, mga kaibigan ata ng Winston na yun ang mga yun. Naku, mayaman at sikat pa naman yun. Baka mamaya, magulat na lang ako pinagpepiestahan na ako ng madla sa chismisan. Naku naman talaga, yari ako sa mga magulang ko nito. Hindi mapakali at nagpapanik na sabi nga ng dalaga. Nang biglang, matigilan nga siya, kinapa niyang sarili. Nanlalaki ang mga mata niya, nang makapa ang dibdib at tila walang suot na panloob. Putrages naman! Malutong na mura nga ng dalaga. Yung pang itaas ko, yung nasa loob. Naiwan sa siraulong yon. Sigaw ng nagwawalang dalaga. Naku po, paano na to?
Ang mga kaibigan pa man din niyang lalaking yun pumasok yata sa kwarto niya. Patay na. Booking na talaga. Walang nga kasi, bakit nakalimutan kong isuot yung pangitaas ko? Hinayupak pala yung mga yun eh. Kanina pa parang may kakaiba sa dibdib ko na hindi ko man lang nahalata agad. Sapo nga nito sa noo at sigaw niya habang humarap sa salamin. Tinignan niya ang kanyang sarili at kung may bumabakat pa sa kanyang dibdib. Diyos ko po, mabuti na lang makapal yung damit ko. Hindi pa gaano lumantad ang katawan ko pero nakakahiya pa rin. Ilang oras pa ang lumipas na parang nababaliw na nga ang dalaga. Tulala nga siya. At wala sa sariling nagsasalita ng paulit-ulit na nakakahiya. Nang matapos siyang maligo at mag-ayos, umupo nga siya sa gilid ng kama at nagpatihiga. Ano pa kayang mukhang may harap ko sa kanila? Problemadong tanong niya sa kanyang sarili at saka napatakip na nga ng mga mukha. Ilang segundo pa ang lumipas, nagulantang ang buhay niya. Nang biglang nag-ring, nang napakalakas ang cellphone na hawak niya. Muntik pa nga yung naibato yun dahil sa gulat. Anak ng kabayong cellphone na to? Sigaw niya at tinignan kung sino ang tumatawag. Biglang napakunot ang kanyang noo. Dahil isang unknown number yon. Sino naman kaya to? Sira na nga ang araw ko, mas lalo pa yata masisira. Magkasalubong ang kahilay na bulalas nga niya. Bago sinagot ang number na tumatawag. Hello? Bati niya patungo sa kabilang linya. Yung bra mo na iwan mo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at kaagad naramdaman ang pag-init ng magkabilang pisngi. Pakiramdam pa niya, nalaglag ang mga panga niya sa semento ng marinig ang nakangising boses ng binatang si Winston. At kasunod pa noon ang malakas na pagtatawanan ng mga lalaking kasama nito. Kaagad niyang pinatay ang tawag at napalundag sa kama. Hayop talaga na yan? Siro ulo ka talaga, Winston, papatayin talaga kita eh. Samantala humagalpak naman sa pagtawa ang mga kaibigan ni Winston. Napapailing na lang tuloy ng ulo si Winston at inilagay sa laundry basket ang bra na iwan ng dalaga. Ano ba yun, pre? Talaga mang nagkamali siya ng kwarto na pinasukan o sinadya mo? Tanong ni Dylan, isa sa mga kaibigan ni Winston. Oo nga, pare. Nasobrahan yata siya sa alak eh. Sagot naman ni Winston. Pero mga ako kayo, sa atin natin lang to ha. Wala dapat akong planong sabihin sa inyo kaso nahuli niyo naman ako. Hay! Nakangising sabi nito at saka bumuntong hininga. Walang problema pre, mananatiling sikreto ang sikreto mo sa amin dude. Wika pa nga ni Sander bago tumawa. Napangisi na nga lamang si Winston habang inaayos ang buhok niya sa harap ng salamin. Excited na nga siyang muling makita ang dalagang nagpapatibok ng puso niya at isa sa mga dahilan ng paulit-ulit niyang pagbalik sa Pilipinas. Pero may iba nga ako, dude. Hindi ba't ang mga babae na yun ay ang nurse ng kapatid mong si Ernest? Teka, wag mong sabihin sa amin na ang babaeng yun ang matagal mo nang pinapantasya. Tanong ni Allen, isa sa mga kaibigan ng binata. Ha? Ano ibig mong sabihin, pre? Naguguluhan namang tanong ni Dylan sa kaibigan nilang si Allen. Ang pagkakatanda ko kasi, may crush tong si Winston. Minsan nung ipinakita niya sa akin ang picture ng babae at kanina ko pa yun inaalala eh. Parang kahawig ng babae kanina. Tuloy-tuloy ngang paliwanag naman ni Allen. Tinignan tuloy nilang tatlo, si Winston kaya napailing at napangiti na nga lamang ng maliit ang binata. Oo na, sige na. Tama nga si Allen. Siya yung nurse ni Ernest. Siya yung matagal ko nang ikling kwento sa inyo. Pag-amin nito. Ha? Gulat na gulat naman na napasigaw si Dylan at Sander. Talagang napasigaw pa sila habang si Allen tumatawa. O, di ba? Tama ako. Sabi sa inyo eh. Tama ako, galing ko talaga. Puri ni Allen sa kanyang sarili. Ang babaeng yun? Naka-one night stand mo, crush mo? Sabay na tanong ng pasigaw nila Dylan at Sander at tila hindi makapaniwala. Napatango na nga lamang si Winston habang matamis na napapangiti. Oo nga, ang kulit mo. Natatawa ang pag-amin ni Winston at ipinagpatuloy nga ang pag-aayos sa kanyang buhok. Grabe, ang hanip pre. Paano nangyari yun? Sobrang coincidence naman ata.
Tanong ni Dylan na manghang-manghanga sa kanyang nalaman. Ewan ko, hindi ko naman alam na nandito rin pala siya sa cruise ship eh. Ano bang mali ko? Hindi kaya itinadhana talaga kayo? Tanong naman ni Sander na unti-unting lumalawak ang kanyang mga ngiti. Kung alam mo lang kung gaano ko ipinapanalangin yun, dude. Sagot naman ni Sander. Paano pala? Anong gagawin nyo? May nangyari sa inyo. Paano kung mabuntis siya? Ano na lang gagawin mo? Sagot naman ni Winston na para bang hindi nagdadalawang isip. Di paninindigan ko siya. Pakakasalan ko siya. Kahit anong mangyari. Buntis man siya o hindi, gagawin ko ang lahat. Seryosong wika nito na ikinatingin nga ng mga kaibigan niya at sabay-sabay pa ngang nakakalokong tumawa. Kinuyog nilang tatlo ang in love nilang kaibigan. Ay pre, tinamaan ka na naman ni Cupido ah. Sabi nga nito, pangaasar ni Dylan at muli silang nagtawanan. Sa kabilang banda, nanatiling hindi mapakali ang dalagang si Christina hanggang sa muling tumunog ang cellphone niya. Isang unknown number na naman ang tumatawag at sa tingin niya, si Winston yun at wala ng iba pa. Hello? Kabadong tanong niya mula sa kabilang linya. Hi Christina, nakagaya ka na ba? Bababa na tayo, oras na para kumain. Wika ni Winston. Busog pa ako Winston, ikaw na lang siguro. Busog? Hindi ka pa nga kumakain eh. Natigilan si Christina. At sabi tuloy niya sa kanyang isipan, ano pang problema ng lalaking to? Concern naman siya. Kala mo matagal na kami magkakilala. Okay lang ako Winston. Pwede naman siguro ako magpa-deliver dito ng mga pagkain sa waiter eh. Hindi pwede. Kailangan mong i-enjoy ang ticket na binili mo. Tignan mo ang dagat at langhapin mo ang simoy ng hangin. Ayaw mo ba? Gusto naman. Oh, gusto mo naman pala eh. Kaya tara na Christina. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa loob ng 4 na sulok ng kwarto mo. Walang mangyayari sa'yo riyan. Pangungumbinsi ng binata. Pero sa atin may nangyari. Nakangising bulong niya sa pinakamahinang boses ngunit sapat pala yun para marinig ni Winston. Napangiti na nga lamang siya at hindi na kumibo pa. Sinundo ni Winston si Christina sa kwarto nito. Sumama naman ang hiyang-hiya na si Christina at nakisalo sila sa maraming taong kumakain. Pagkatapos nun, umupo sila sa gilid ng cruise ship at sabay na tinignan ang mahinahong dagat at ang napakagandang kalangitan. Punong-puno ng kapayapaan. Tila napakasarap mamuhay sa ganitong kapaligiran. Alam mo, noong wala pang sakit sa puso ang kapatid kong si Ernest, palagi kaming sumasakay ng barko. Tuwang-tuwa siya sa napakaasol na kulay ng dagat. Talagang hindi mo maitatanggi sa kanya ang galak pero nang madiskubre naming may sakit siya sa puso, nalimitahan namin ang mga pwede niyang gawin. Bawal siyang mapagod at baka sumumpong ang sakit niya eh. Simula noon, mag-isa ko na lang lagi nilalakbay ang dagat. Mag-isa akong sumasakay sa cruise ship na pangarap kong sakyan. Lalo na ang kapatid ko. Natatakot kasi ako na baka dito pa sumumpong ang sakit niya. Wala namang ospital sa dagat, diba? Ang natatawang biro niya matapos i-end ang kwento. Tahimik lamang na nakikinig si Christina. Ang ganda ng dagat, no? Bati ng binata na pasimpleng tinanguan lang ng dalaga. Hanggang ngayon, naiilang pa rin sa kanya si Christina. Hindi yun maitatanggi ng babae dahil kahit sino ba namang babae ang makaranas ng mga kamalasang nangyari sa kanya, maiilang din. Winston, may gusto lang akong linawin. Seryosong wika ni Christina habang inuutal pa. Linawin? Ano yun? Tanong ng binatang nakakunot ang noo. Malinaw naman ang kasunduan natin, diba? Kapag hindi ako nabuntis, lulubayan na natin ang isa't isa. Ito nga lang pag-uusap natin matapos ng mga nangyari. Hindi ko na nakikitang tama eh. Sensya na pero hindi ako komportable, Winston. Ani mo'y kinurot ang puso ng binata kung gaano niya kagustong makasama ang dalaga. Iyon naman ang pagkaayaw sa kanya nito. Kung sana ang kaya niya lang aminin ngayon sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman, ginawa na nga niya. Kaso natatakot siya eh.
Natatakot siya na baka isipin ni Christina na isiniset up niya ang lahat ng nangyari sa kanila. At tuluyan pa siyang layuan ng dalaga. Tumango na nga lamang ang lalaki at tugon na nga lamang nito. Okay, pangako, lalayuan kita kapag nalaman kong hindi nagbunga ang pangyayaring yon. Hindi nakatagugulan, Christina. Pero hanggat sana wala pang resulta, may usap. Hayaan mo kong asikasuhin na talagaan ka. Seryosong sabi ng binata. Muling natigilan si Christina at pakiramdam niya ay umatras ang dila niya. Mas lalo rin niyang naramdaman ang napakalakas na pagkalabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit niya ito nararamdaman. Wala siyang ideya. Para sa kanya, isa pa ring matatawag na estranghero ang lalaking kasama niya. Ilang araw nga silang namalagi sa cruise ship bago tuluyang marating ang lugar na kanilang pupuntahan. Pansamantalang pinatuloy ni Winston si Christina sa isang condo unit na inupahan niya habang siya ay naging abala naman sa pakikipag-ugnayan sa investors niyang tanging dahilan ng muling pagsakay niya ng cruise ship. Samantala maaga pa lang nang umalis ng condo unit si Christina. Wala siyang balak tumakas tulad ng ikinababahala ng binata. Gusto lang niyang puntahan ng mga lugar na dapat ay pupuntahan nila ng kanyang nobyong si Andy kung hindi lang ito namatay sa aksidente. Kung hindi siguro nangyari ang bangungot na yon, baka magkasama sila ngayon na nagse-celebrate ng kanilang ika-4 na taon ng pag-iibigan. Eh di hindi sana nawala sa kanya na parang bula ang puring pinakaiingat-ingatan niya. Sa halip nga na si Winston, dapat si Andy ang kasama niya. Hindi tuloy maiwasang maluhan ng dalaga habang naglalakad-lakad sa malawak na parke. Ini-imagine niya ang sariling hawak, ang kamay ng lalaking pinakamamahal at kumakain ng paborito nilang ube ice cream. Habang lumilipas ang mga oras, mas lalong nasasaktan ng dalaga. Kailan ko kaya matatanggap? Mahal ko. Kailan ko kaya mapapalaya ang sarili ko sa iyo? Mahal kita, Andy. Hindi kita makalimutan hanggang ngayon. Mahinang bulong ng dalaga habang umiiyak. Samantala, nang makauwi sa condo unit si Winston kinagabihan, hindi niya naabutan doon si Christina. Kinabahan siya at agad na tinawagan ng dalaga. Hello? Nasaan ka ba? Tanong ng binata na magkasalubong na ang kilay. Pauwi na po, galit ka agad yan? Hays, saan ka ba nagpupunta? Bakit hindi mo sinabi sa akin na alis ka pala? Dapat sinamahan na kita, Christina, delikado riyan. Lalo na kung wala ka masyadong kilala. Naiinis, na protesta ng binata. Okay lang ako. Heto na at malapit na ako sa konto, hintayin mo lang ako riyan. Nagdala ako ng pagkain. Sabay na tayo maghapunan. Wika nito at saka ibinaba ang telepono. Bigyan lamang napangiti ang binata. Nag-effort pa talaga si Christina para pagdalan siya ng pasalubong. Nang makauwi ang dalaga, kaagad nga niya itong sinalubong at nagulat pa ang kakarating na dalaga ng mahigpit siyang niyakap ng binata. Huwag kang basta-basta umalis. Pinag-aalala mo ko. Bili nito gamit ang mahinahon at malambing na boses. Muling naramdaman ng dalaga ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Okay, teka, hetong pagkain. Baling ng dalaga at pinakitang dala niya. Pinilit niya talagang ilayo ang sarili sa binata at baka marinig nito ang malakas na pagtibok ng puso niya. Hindi niya maintindihan, pero sa tuwing si Winston na ang nasa harap niya, puso niya, daig pa ang sirang plaka. Sabay silang kumain sa harap ng lamesa. Sarap na sarap si Winston sa dalang ulam at merienda ng dalaga. Tila ang lahat ng pagod niya sa maghapon na trabaho biglang napawi nang dahil kay Christina. Ang sarap pala sa pakaramdam ang makasama ka, Christina. Pulong nito habang abala ang dalaga sa kinakain niya. Napailing at muling napangiti ang binata bago muling yumuko at kumain. Sabi ko sa iyo masarap yan. Puri pa ng dalaga na lalong ikinalawak ng ngiti ng binata. 3 araw ang lumipas. Muling sumakay ng cruise ship sina Christina at Winston. Pabalik sa kanilang pinanggalingan ngunit habang naglalayag ang barkong sinasakyan mayat mayang
Nagpapasahan ng argumento ang dalawa. Okay nga lang kasi Winston. Hindi nga ako buntis para gawin mo pa yun. Hindi mo kilala si nanay at tatay kaya... Ano sasabi yan? Matapang ka ngayon pero pag nakita mo na sila sa personal, siguradong mawawala ang lahat ng tapang mo. Huwag mong hayaan na mapahamak ka ng dahil lang sa akin. Okay lang ako. Kaya ko to. Matigas nga na sabi ng dalaga ngunit matigas din ang ulo ng binata. Boda ang desisyon ko, Christina. Sasama ko sa iyo pag-uwi sa mga magulang mo. Aaminin natin sa kanila ang lahat ng nangyari at kung sakaling magbunga man yon, akong bahala. Pananagutan ko yun. Pakakasalan kita. Sa huli ay walang nagawa ang dalaga at ang pinipilit ni Winston ay tuluyan na ngang sinang-ayunan ito. Bahala na nga si Batman. Nakabusangot na pagmamaktol ni Christina at ipinagpatuloy na nga ang pagtingin sa dagat na mahinang umaalon. Huwag ka sanang mapatay ng mga magulang ko, Winston. Bulong nga ni Christina. Nang sa wakas ay makauwi na nga si Christina, ay sinalubong naman siya kaagad ng pinsan niyang si Vanessa at nagulat ito nang makitang may kasama ng lalaki ang dalaga. Ate, sino siya? Mausisang tanong nito na mas lalong nagpasama sa mukha ng dalaga. Problemado si Christina dahil siguradong mapapalo na naman siya ng kanyang ina. Nasaan si nanay? Tanong nito. Nasa loob siya. Si Papa? Nasa loob din, hinihintay ka. Mas lalong napapikit sa takot at kaba si Christina. Nanginginig na ang tuhod nito. Ate, sino ba kasi siya? Ang gwapo Puri nito at sinundot pa talaga ang bewang ni Christina habang tinuturo ang napakakisig na binata na nakasuot pa nga ng tuxedo at itim na salamin. Mamaya na ako magpapaliwanag, Vanessa. Sila mama at papa muna ang kailangan kong makausap. Sigurado talagang patay ako nito. Sagot nito nang hindi naman lubos maintindihan ng pinsan niya. Ha? Lalong nagsalubong ang kilay ni Vanessa. Sa halip na sagutin ng dalaga ang naguguluhang isip ni Vanessa, nilagpasan niya lamang ito at kabadong nagtungo sa harap ng pinto. Nag-sign of the cross muna siya bago ibinukas iyon at pumasok. Nay, tay? Nauutal nga niyang tawag sa kanyang ama at ina na nakaupo sa sala at nagpapahinga. Kasalukuyan silang nanonood ng TV. O anak, nakauwi ka na pala. Kamusta ang bakasyon mo? Gumaan ba ang pakiramdam mo? Salubong na tanong sa kanya ng kanyang ina. Opo, Nay. Sagot naman ni Christina at humalik sa pisngi ng kanyang ama at ina. Kung ganon, ano nga ba ng pasalubong mo sa amin? Natatawang tanong naman ng kanyang ama. Mas lalong dumagundong ang kabog ng dibdib ng dalaga. Ayaw niya na ngang tumingin sa kanyang mga magulang. Lalo na at nasa labas lang ang lalaking nakasiping niya sa unang gabi ng pagsakay niya sa cruise ship. Anak, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka yata. Tanong ng kanyang ina habang ang dalaga ay nakayuko at ngayon nakaupo na nga sa upuan na gawa sa kawayan. Ayos lang po ko, Nay. Nasaan ang pasalubong ko, anak? Muling tanong ng kanyang ama. Nabahagat siya sa ibabang labi niya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya dahil kahit na ano, wala siyang dala. Tanging ang lalaking nasa labas lamang na siguradong ikamamatay niya. Pautal-utal nga, nasabi nito. Tatay, bibili na lang po ako mamaya sa pamilihan ng paborito niyong pagkain. Na-short po kasi ako ng baon kong pere. Nauutal nga na pagsisinungaling nito. Napabuntong hininga naman ang kanyang ama. Hay, hindi na bale. Huwag ka nang mag-abala pa, anak. Binibiro lang naman kita. Ang gumaan lang ang pakiramdam mo, sapat na. Okay na kami roon ng nanay mo. O siya, pupunta pa ako sa bukid at papastulan ko ang mga itik. Aniya at saka agad na tumayo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga lalo na nang maglakad na nga ito papunta sa pinto. Napatayo siya at kaagad na tinawag ang kanyang ama. Tay, o bakit? Tanong naman ito matapos lingunin ng dalaga. Patay, hindi ko alam ang sasabihin ko. Paano ba to? Sa isip-isip niya. Natigilan ng dalaga sa pagsasalita ng biglang
may kumalabog sa gilid ng kanilang bahay. Napalingon siya sa bintana na gawa lang sa kahoy at halos malaglag ang panga nang makita si Winston na nadulas sa malumot na semento. Diyos ko po, patay na, bulong nito. Tumayo naman kaagad ang kanyang ina at sinilip nga kung sino ang nandoon at kumalabog. Oh, sino yung binatang yun? Nagtatakang tanong nito na ngayon ay nasa tabi ng niya. Napapikit ng mariin at siyang napakagat sa ilalim ng labi niya. Hoy, sino ka? Maangas at galit na sigaw ng kanyang ama. Halos tumalbog naman ang puso ng dalaga nang makitang hawak ng kanyang ama ang itak nito na tila bagong hasa dahil kuminang pa ng masilawan ng araw. Naku, Diyos ko po! Natatarantang sabi ng dalaga at mabilis na tumakbo upang pigilan ng kanyang ama. Tay, sandali lang po ah. Pigil nitong hinawakan kaagad ng dalaga ang kamay ng kanyang ama na may hawak na itak at pinipilit na tanggalin iyon. Hindi anak, sino bang lalaking yan? Magkasalubong ang kilay na tanong nito nang hindi siya tinitignan. Hoy, sino ka ha? Magnanakaw ka no? Dinuro nito si Winston gamit ang hawak niyang itak na pilit namang inabot ng dalaga. Tay, ano ka ba? Bitawan niyo muna yung itak. Nakakatakot eh. Delikado yan. Pigil sa kanya ni Christina at nang makuha iyon ng dalaga, sa kanyang ama, ibang nilibag nga niya ito sa lupa na medyo malayo sa kanila. Tinignan niya si Winston na ngayon ay hirap na hirap makatayo. Mukhang nabalian pa yata. Nagtungo kaagad siya sa direksyon ng binata at tinulungan ito. Ano, kaya mo ba? Nag-aalalang tanong ng dalaga habang hawak nito ang braso ng binata. Ang sakit nun ah. Reklamo ni Winston habang napapikit pa. Mas masakit kapag hinambalos na nila tayo. Bulong ng dalaga at nginuso nga ang kanyang ama't ina na parehas ng nakapamewang at nakatingin sa kanila. Sino yan, Christina? Nakasigaw at galit na tanong ng kanyang ina. Muling napapikit ang dalaga. Heto na, patay na talaga ako. Bulong niya na narinig naman ni Winston. Huwag kang magalala, akong bahala. Matapang na sagot ng binata. Ma'am, sir, ako po si Winston Lee. Ang naka one night stand ni Christina sa cruise ship. Sabi nito ng dire-diretsyo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at napanganga sabay hampas ng malakas sa balikat ng binata na talaga namang proud pang nagsalita. Hoy, ano bang sinasabi mo? Aray ko naman, nadulas na nga ako, inampas mo pa ako ng malakas. Isira ulo ka pala kasi. Hoy, anong sabi mo? Nag-uugat sa galit na sigaw ng nanggagalaiting ama ng dalaga kasabayang pagbato ng tsinelas ng ina nito. Aray! Reklamo ni Christina nang tamaan siya ng tsinelas. Diyos ko po, heto na nga bang sinasabi ko eh. World War III na yata. Ikaw kasi, napakatabil ng bibig mo. Muling hinampas ng malakas ni Christina ang braso ng binata dahil nga sa inis niya. Ito namang binata ay halos maluha na nga lamang sa sakit ng mga hampas ng dalaga. Sir, tawag pa ni Winston sa ama. Ngunit dinuro lamang siya nito at dinampot ang itak na ibinalibag kanina ni Christina. Naku po, sapunga ni Christine sa kanyang noo. Tarantado ka, bastos ka, ulitin mo yung sinabi mo. Anong ginawa mo sa anak ko? Nanggagalaiting sigaw ng kanyang ama at sinugod ni Winston. Napatakbo naman ang binata dahil sa takot at parehas silang naghabulan. Hindi po namin sinasadyang nangyari, sir. Hindi po namin ginusto yun. Pilit na piniliwanag nga nito habang nakataas ang dalawang kamay na akala mong sumusuko sa mga pulis. Anong hindi niyo ginusto? Tarantado ka ba? Sino ka bang hayop ka ha? Malakas pa ring sigaw ng ama ni Christina. Nagsimula nang magsilabasan ng mga tsismosa nilang kapitbahay at pinagtitignan sila. Ang ina naman ng dalaga ay kumuha ng patpat at sinugod ng dalaga niyang anak. Wisit kang bata ka? Nagbakasyon ka lang tapos pag uwi mo may bitbit ka ng lalaki tapos saka one night stand mo pa? Ganyan ka ba mag-move on ha? Nakasigaw nga rin na sabi ng kanyang ina at hinabol ang dalaga ng patpat. Nanay, teka lang po. Magpapaliwanag po ako please, Nay. Aray ko naman, Nay. Masakit, aray. Sunod-sunod na sigaw ng dalaga habang ang patpat ay hinahambal sa kanya ng kanyang ina.
Sira ulo kang bata ka? Ang dapat sa'yo dinidisiplina. Ang tanda-tanda mo na kumakarengking ka pa? Hindi ka ba nag-iisip? Paano kung mabuntis ka ng lalaking yan? Hindi mo naman yan kilala. Muli pang sumigaw ang ito at patuloy na pinagpapapalo si Christina nang hawak niyang patpat. Napahagulgol tuloy ang dalaga sa sakit. Namumula na ang kanyang balat. Teka lang po, sandali lang. Huwag niyo po akong saktan. Nagsalita na nga ang binata at sabi nito, huwag niyo na po siyang saktan. Sigaw ng binata at kaagad niyakap. Ang dalagang napaupo na nga sa putikan. Ang binata ang tumanggap ng lahat ng paghugupit ng hawak na patpat ng matandang babae. Aray ko! Mahinang reklamo ng binata habang nakapikit at yumayakap sa dalaga. Kitang-kita ng dalaga kung gaano nasasaktan ang binata. Nay, tama na! Sigaw nito at niyakap na nga rin ng binatang tumatanggap ng lahat ng paghagupit ng hawak nitong patpat. Hayaan niyo naman po kaming magpaliwanag. Huwag niyo kaming saktan at ipahiya ng ganito. Pero kami, Christina, hindi mo ba naisip? Hindi mo ba alam na mas nasasaktan kami ngayon ng tatay mo? Lahat naman ginagawa namin para sa'yo at sa mga kapatid mo, tapos heto ka, ipapalit mo sa amin yung lalaking yan? Hinayaan ka naming magbakasyon para makapagpahinga dahil kamamatay lang ng dapat mong mapapangasawa. Tapos pag uwi mo, ganyan, may dala kang lalaki at sasabihin ng matigas ng mukha na yan na naka one night stand ka niya. Bastos na bata. Muling hinampas ng malakas ng matandang babae ng patpat ang likod ng binata. Napahagulgol na nga lang din si Christina at pinagsisisihan ang nangyari. Sorry nanay, patawarin niyo kami. Hindi naman po namin talaga sinasadya eh. Sunod-sunod na pagmamakaawa ng dalaga. Tama na po, huwag niyo po siyang saktan. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya, Christina. Sabi ko naman sa'yo, tatanggapin ko ang lahat ng kahihinatnan ng nangyari. Hindi kita pababayaan. Mas pipiliin ko na nga ako ang masaktan kaysa ikaw. Mahinang bulong nito na sapat na upang marinig ang kanyang mga magulang. Natigilan tuloy sandali ang kanyang ina at hindi na nga rin napigilan pang lumuha. Tinalikuran ng binatang dalaga at humarap sa kanyang mga magulang. Kahit na nakaupo nga sila sa putikan at halos maligo ng putik, lumuhod siya sa harap ng mga ito. Nakikiusap ako. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo kami sa nagawa ng anak ninyo. Magbunga man po ang pagkakamaling yon. Papanagutan ko, pakakasalan ko siya. At hindi ko siya pababayaan. Taimtim na wika nito. Napasinghap ng hangin ng ina ng dalaga. Ito na mga mani Christina ay masama pa rin tinignan ng dalawa. Sa tingin mo ba? Ay, ganoon lang kadali yun? Hindi mo kilala ang anak ko. Sigaw ng kanyang ama at halos sipain na ang mukha ng binata dahil sa galit niya. Tay, tumigil ka Christina. Suway ng kanyang ama na namumula ng mga mata dahil sa galit. Iniingatan kita anak. Bakit hindi ka man lang nag-ingat? Ano bang pumasok dyan sa kokote mo at hinayaan mong may mangyari sa inyo ng estrangherong ito? Muling sigaw nga nito. Mas lalong naging malakas ang pagbubulungan ng mga tao sa paligid nila. Sorry po tay. Kilala ko si Christina at matagal na akong may nararamdaman sa kanya. Seryosong pag-amin ng binata gamit ang baritonong boses niya. Natigilan tuloy ang mga magulang ng dalaga at halos malaglag naman ang panga ni Christina. Ano? Sabay-sabay na tanong nilang tatlo sa hanggang ngayon ay nakaluhod at nakayukong binata. Mahal ko po si Christina. Buong lakas loob na pag-amin ng binata. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig ang dalaga. Naging estatwa siya sa kinauupuan sa likod ng binata. Hindi siya makapaniwala. Anong kamo? Naguguluhang tanong ng matandang babae. At pag-e-explain naman nitong si Winston. Nakilala ko po noon si Christina bilang isang nurse. Siya ang nurse ng kapatid kong may sakit sa puso. Sa totoo lang, nabighani ako sa angkin niyang kabaitan at kagandahan. Sobrang talino pa. Sa tuwing magkakasakit ang kapatid ko sa ospital na pinagtatrabahuan niya, doon ko dinadala ang kapatid ko para makita siya. Isa akong CEO ng sikat at mayamang kumpanya na nakatindig sa Canada. Mayroon akong sariling eroplano na nagsisilbing sasakyan ko paroon pa rito.
Palagi po akong umuuwi, lalo na sa araw at oras na itinakda ng doktor ng kapatid ko para sa kanyang check-up. Kahit na nakakapagod ang biyahe, nagtitiis ako. Makita ko lamang po ang inyong anak. Ano pa man po ang isipin ninyo, hindi ko po pinlano ang lahat. Maniwala kayo, hindi ko alam na sakay din pala siya ng cruise ship na sinasakyan ko. Dahil sa sobrang kalasingan niya, nagkamali siya ng kwartong pinasok. Habang paliwanag ng binata, ngunit nanatiling kunot ang noon ng kanyang mga magulang. Ano man po ang kahinatnan ng nangyari sa pagitan naming dalawa, paninindigan ko po, handa akong pakasalan ng anak niyo at nangangako po akong hindi ko siya sasaktan. Mahal ko po ang anak niyo, ma'am, sir. Mahal ko si Christina. Dugtong nga ng lalaki. Halos pasukan naman ng langaw ang bibig ni Christina. Talagang napanganga siya sa mga narinig. Hindi niya alam na ang lalaking nakasama niya sa gabing yun ay ang lalaking matagal na palang may lihim na paghanga sa kanya. Kahit ang mga magulang ng dalaga, walang salita ang lumabas sa kanilang bibig, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang pinsan ni Christina na si Vanessa para tulungang makatayo ang dalaga. Natulala pa rin hanggang ngayon. Okay ka lang ba, ate? Tanong nito ngunit hindi nakasagot ang dalaga. Sumenyas naman si Vanessa sa isa niya pang pinsan na si Eric upang tulungan ang binatang makatayo. Okay lang ako, pre. Tanggi ni Winston. Nangakma nga siyang tutulungan ni Eric. Tatayo lang ako dito kapag napatawad at natanggap na ako ng kanyang ama at ina. Napasinghap tuloy ng hangin ng ama ng dalaga at napatingin sa paligid. Ang halos lahat ng kapitbahay nila nakanganga na nga habang pinanunood sila. Tumayo ka na riyan at sa loob tayo mag-usap-usap. Hindi pa tayo tapos, Christina. Baling ng ama sa dalaga na ikinaiwas tuloy ng tingin ni Christina. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, isinara nila ang lahat ng pinto at masinsinang kinausap ang dalawa na ngayon ay kakabihis lang. Parehas silang nakayuko, kabang-kaba na naman ang dalaga habang si Winston. Ewan ba niya? Pero kalmado lang. Alam na ba ito ng mga magulang mo? Seryosong tanong ng ina ni Christina kay Winston. Hindi pa po. Hindi pwede. Kailangan malaman nila na ginawa mo to sa anak ko para kung mabuntis man ang anak ko, likal na pakakasalan mo siya. Napakunot na tuloy si Christina at sabi nga nito, Nay naman, tumahimik ka, Christina. Hindi pa ikaw ang kinakausap. Saway nga sa kanya ng kanyang ama at mariing dinuro. Muli siyang napayuko. Parang wala siyang karapatan magsalita sa galit na mayroon ng kanyang mga magulang. Sagot naman tuloy ni Winston. Sasabihin ko po yun sa kanila pag-uwi ko sa amin. Hindi. Ngayon mo sabihin at papuntahin mo rito ang mga magulang mo ngayon. Mariing utos ng ina ng dalaga. Napaangat tuloy ng ulo ang dalaga at nang ibubuka pa lang niya ang kanyang bibig, pinandilatan na kaagad siya ng mata ng kanyang ama. Huwag mong subukang magsalita, Christina. Kanina pa ako naiinis sa'yo, ah. Saway na naman ang kanyang ama, kaya muling napayuko ng ulo ang dalaga. Sige po, tatawagan ko po sila ngayon. Papupuntahin ko rin po dito. Sagot naman ni Winston. At akma na sanang tatayo upang kausapin sa labas ang pamilya niya. Ngunit pinigilan siya ng ina ng dalaga. Dito mo kausapin. Gusto naming marinig ang sasabihin mo. Utos ng ina. Hindi na nakapagsalita pa ang binata at sinunod na nga lang yun. Kinuha niyang telepono sa kanyang bulsa at kaagad na tinawagan ng kanyang ina. Hello, Mom? Aniya patungo sa kabilang linya. Naka-loudspeaker din ang telepono upang marinig ang partido ng dalaga ang mapag-uusapan nila. Hello, son! How are you? Nakabalik ka na ba? Tanong ng kanyang ina gamit ang kalmado at malambing na boses. Yes, Ma'am. Asan po si Dad? Nandito sa bahay. Halos kauuwi lang din. May pupuntahan siyang business trip dito mamaya eh. Mom, I need to tell you something. Please go here. Iti-text ko lang address. Ha? Nasaan ka ba? Nandito ako sa bahay ng nurse ni Ernest. May kinasangkutan akong gulo, Mom. That's why I need you. Isama mo si Dad. Anong gulusan? Curious nga na tanong ng ina nito. May nangyari sa amin ng nurse ni Ernest sa cruise ship at nandito ako ngayon sa kanila.
Hinahanap po kayo ng mga magulang ni Christina. Please ma'am, come here. Buong tapang na pag-amin ng binata sabay kagat sa ilalim ng kanyang labi. Napapikit tuloy ng mariin si Christina at gusto na lang magpakain sa lupa. What? So ibig mong sabihin, you had a one-night stand at the cruise ship? Oh my gosh, how? Galit na tanong nito. Mamaya na nga niya ipapaliwanag, sabi nga nito sa kanyang ina. At sabi pa nga, napuntahan na raw siya doon. Napabuntong hininga ang kanyang ina pero sabi rin nito, makalipas ang ilang minuto. Okay, fine. Hintayin mo kami ng dad mo. Ibibilin ko lang si Ernest sa maid. Tumango na nga lamang ang binata at saka pinatay ang tawag. Kaunti namang humanga sa kanyang mga magulang ni Christina habang ang dalaga ay patuloy na kinakabahan at naninigas sa kanyang kinauupuan. Hays, anak talaga ng tokwa. Mahina niyang reklamo. Makaraan ng ilang oras, nakarating na nga rin ang mga magulang ni Winston sa bahay nila Christina. Gulat na gulat ang mga ito at hindi maiwasang mapangiwi ang ina ni Winston dahil sa estado ng pamumuhay ni Christina at sa itsura ng dalaga. Upang hindi mapahiya ang anak at ang kanilang pamilya, lalo na ang kumpanya, pumayag nga sila sa isang kasunduan na kapag nabuntis si Christina, pakakasalan nito ng binata at kapag hindi, maghihiwalay sila ng landas. Ngunit sa isip ng binata, mabuntis man o hindi si Christina, ipaglalaban niya ang pagmamahal niya para sa dalaga. Nang makauwi ng mansyon sina Winston at ang mga magulang nito ay samot-saring panenermon ang natikman niya sa kanyang ina. Ano ka ba naman, Winston? Diyos ko naman, makikipag one night stand ka na nga lang sa pangit at mahirap pa talaga. Tignan mo nga ang bahay nila, gawa lang sa kahoy ang bintana. Hindi mo lang nakapalitada ang pader at ang liit ng bahay. Sobrang init doon, ang baho pa ng amoy ng itik. Mukha pang hindi naliligo ang tatay niya. Sunod-sunod na reklamo ng maselan nitong ina. Mom, please shut up. Huwag naman kayong ganyan. Parang hindi naman kayo dumaan sa hirap noon. Sarkastikong sambit nang napipikon na si Winston. Kanina pa kasi siya. Binubunga ng kanyang ina. Oo, dumaan nga ako sa hirap pero hindi ako ganon. Lalo na ang nanay niya. Diyos ko anak, napakasiba ng bunganga. Pasalamat talaga siya at may iniingatan akong pangalan. Dahil kung hindi, baka sinuhod ko na siya kanina pa. Iyan ang wag na wag niyong gagawin, Mom. Huwag kayong ganyan. Sinabi ko na nga po, mahal ko si Christina. Irespeto niyo naman ang nararamdaman ko. Kaya irespeto niyo rin ang pamilya niya. Napairap ang ina niya. Mahal? Anong mahal? Nangihibang ka na yata, anak. Anong nagustuhan mo roon? Maitim na nga, pandak pa. Mom, sigaw ng binata at naibagsak na nga lang ang hawak na kubyertos. Nasa harap kasi sila ng hapagkainan at nagmimerienda. Napailing na nga lamang ang ulo ng ama ng binata. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga pandak at pangit si Christina. Morena nga ang ganda nito, kakaiba, pero maganda. Tama ang anak mo, honey. Matanda na siya at alam na niya ang ginagawa niya. Respetuhin mo na lang kapag nagkataon. Hindi naman ikaw makikisama kay Christina kundi siya. Napatahimik na lang tuloy ang ina nito. Tapos na akong kumain. Magpapahinga na ako. Nawalan na ako ng gana. Masama ang loob na sabi ni Winston at nauna na ngang tumayo at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Kumuha siya ng malinis na damit at naligo sa banyo habang inaalala si Christina. Nang matapos ay kinuha nga niya ang cellphone at idinayal ang numero nito. Gusto niyang marinig ang boses ng dalaga. Hello? Aniya patungo sa kabilang linya. Hi! Malumanoy na sagot naman ng dalaga. Sa wakas narinig niyang muli ang tinig nito. Okay ka lang ba? Kumusta ka riyan? Ayos lang ako. Hindi pa rin mawala ang lungkot sa boses ng dalaga. Sorry nga pala kanina. Wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Sabi naman ni Christina. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa batiin ng ina ng dalaga na itigil na ang pakikipag-usap sa telepono at matulog na. 10 oras na kasi ng gabi. Sige Christina, bye. Malungkot na napatitig sa kisame ang binata
matapos patayin ang tawag. Kung sana pwede lang kitang makasama, gagawin ko, Christina. Mabilis na lumipas ang maraming araw. Halos 1 buwan na nga rin magmula nang magkasundo ang pamilya ni Christina at Winston sa kalagayan ng dalaga, ngunit ngayon ay unti-unti nang nakakaramdam ng sintomas ng pagbubuntis ang dalaga. Ayaw niyang nakakaamoy ng pinipritong bawang. Ang dating paborito niyang pabango, ayaw niyang naaamoy. Palagi rin siyang nagsusuka at kung kailan hating gabi, doon naghahanap ng pagkain na dati naman ay ayaw niya. Kasalukuyang nasa gitna ng pagkain si Christina at ang kanyang pamilya nang bigla siyang mapatayo at dumuwal. Nagkatinginan ng mag-anak hanggang sa matapos dumuwal ang dalaga. Nang makabalik sa pwesto, ay nawalan na nga siya ng ganang kumain at bigla na lang nakaramdam ng pagkaantok. Anak, iba na yan ah. Mukhang kailangan mo ng mag-pregnancy test. Nag-aalalang suwestyon ng kanyang ina. Masama lang talaga ang pakiramdam ko, Nay. Baka napagod lang po ako. Magpapahinga po muna ako sa kwarto. May pregnancy test dyan sa Durabox mo. Bago ka magpahinga, mag-test ka muna. Maautoridad na utos ng kanyang ama. Wala tuloy nagawa ang dalaga kundi ang gawin ang ipinag-uutos ng kanyang ama. Makaraan ng ilang minutong pag-test, nanlaki ang mga mata ng dalaga ng 2 linya ang sumilaw sa pregnancy test. Halos malaglag tuloy ang panga niya sa gulat. Diyos ko, buntis nga ako. Mahinang bulong niya matapos mapatakip ng kamay sa bibig. Muli tuloy kumabog nang malakas at mabilis ang puso niya. Nakayuko at wala sa sarili nang lumabas siya ng CR. Nakatingin at nag-aabang ang lahat sa kanya. Anong resulta? Buntis ka ba? Kaagad na tanong ng kanyang ina. Napatango na nga lamang ang dalaga at inilapag sa lamesa ang pregnancy test. Sumilay ang maliit na ngiti sa labi ng kanyang ina. Dahil sa wakas, magkakaroon na siya ng apo. Gayon din naman ang kanyang ama, ngunit kaunti pa rin itong nababahala. Tawagan mong lalaking yun at papuntahin mo siya rito. Kailangan namin mag-usap. Kailangan niyang malaman ang naging bunga ng kapangahasan niyo. Hindi na nagawa pang magsalita ni Christina nang senyasan siya ni Vanessa na huwag nang magsalita. Bigla kasing nagiba ang aura ng kanyang ama. Tinawagan ni Christina ang binata at kaagad namang nagtungo si Winston sa bahay nila. Mabilis pa sa 4:00 nang makarating ito. Natawa patuloy ng bahagya si Christina. Ang bilis mo naman, parang kakasabi ko lang sa'yo na magpunta ka rito ah. Siyempre naman po. Ayaw mo ba? Nakangising tanong nito at nagmano sa ama at ina nang dalaga na ngayon ay nasa sala at kasalukuyang nanunood. Kamusta po kayo, Nay, Tay? Nanlaki ang mga mata ni Christina nang tawaging Nay at Tay ni Winston ng mga magulang niya. Huwag mo muna kaming tawaging ganyan hanggat hindi mo pinapakasalan ng anak ko. Malamig at seryosong sambit ng ama ni Christina at inilapag sa center table ang pregnancy test na ginamit ng dalaga. Ayan, buntis ang anak ko. Masama ang loob na sabi niya na ikinalawak naman ang ngiti ni Winston. Talaga po? Magiging tatay na ako? Kinuha niya ang pregnancy test at pinakatitigan sabay tingin sa nakayukong dalaga. Buntis ka? Tanong nito na animoy kumikinang pang mga mata. Hindi pa ba halata? Sarkastiko tanong naman ng ama nito kaya napatahimik ang binata. Ngayon wala na. Paano pa niya maipagpapatuloy ang pagiging nurse niya kung buntis na siya at mag-aasawa na? Alam mo naman, Christina, na mahirap lang ang buhay natin at kailangan ka pa ng mga kapatid mo. Naiinis muling sabi ng ama ng dalaga. Pasensya na po, Tay. Wag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay Christina. At sa pag-aaral ng mga kapatid niya, kasalanan ko po ang lahat ng nangyari kaya papanagutan ko ang lahat. Singit naman ang binata. Pero hindi mo kailangang gawin yon, Winston. Hanggang kailan mo ba ako tatanggihan? Magkakaanak na tayo. Muli ay napaatras ang dila ng dalaga. Sandali pa silang nag-usap-usap bago pinayagan ng ama at ina ng dalaga na isama siya sandali ni Winston para ipatingin sa isang OB-GYN.
mula sa doktor ay kumpirmadong nagdadalang tao nga ang dalaga. Sobrang saya ni Winston. Walang mapaglagyan ang kanyang kaligayahan dahil sa wakas, ang pinapangarap niyang pamilya, matutupad na. Binigyan ng ilang vitamins at pangkapit ang dalaga. Lahat naman ng pagkain na gusto nito, ibinibigay lahat ni Winston. Ayaw niyang malipasan ng gutom ang dalaga. Gusto niyang maging malusog ito upang maging malusog at malakas din ang nasa sinapupunan niya. Sobrang saya ko, Christina. Hindi mo alam kung gaano mo ako napapasaya. Mahal na mahal kita, Christina. Taimtim na bulong nito habang lulan sila ng kotse. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Hindi pa rin maamin ng binata kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Nahihiya at kinakabahan pa rin siya hanggang ngayon. Ikaw ba, Christina? Gusto mo rin ba ako? Mahal mo rin ba ako? Sunod-sunod nga na tanong naman ni Winston, dahilan para mapalunok ng malapot na laway ang dalaga. Huminga muna siya ng malalim. Wala na siyang choice. Tumango siya matapos pumikit. Talaga? Gusto mo ako? Mahal mo ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Muli namang tumango ang dalaga at nagulat na nga lang siya nang bigla siyang sunggaban ng yakap ng binata. Salamat, Christina. Salamat. Aniya at maluhaluhang pinagkahigpitan ang pagkakayakap ng dalaga. Salamat din, Winston. Hindi mo ko pinabayaan. Samantala, tinawagan naman ni Winston ang kanyang pamilya at pinapunta sa bahay nila Christina. Kailangan mag-usap-usap muli kung paano ang magiging sitwasyon nilang dalawa. Sa tingin ko, mas makabubuti siguro kung sa amin muna titira si Christina. Mataas ang tingin sa sariling suhestyon ng ina ni Winston sabay higop ng mainit na kape. Mas magiging komportable siya roon. Makakakain niya ang lahat ng gusto niya. Makakalangap siya ng sariwang hangin. Malapit pa sa ospital. Mas maalagaan siya roon. Pagpapatuloy nito. Nang tignan ng dalaga ang kanyang ina, nakayuko lamang ito at halos maluhana. Ang kanyang ama naman ay nakaiwas lang ng tingin sa kanya. Nakaramdam tuloy ng awa si Christina para sa kanyang pamilya. Nasasaktan kasi ang mga ito sa sinasabi ng mga magiging manugang niya. Iha, mas maganda kung sa amin ka muna. Apo ko ang dinadala mo kaya dapat lang na matutukan at maalagaan ka. Ang nasa sinapupunan mo ang susunod na tagapagmana ng kumpanyang hinahawakan ng anak ko. Hindi siya pwedeng mapahamak. Mom, stop! Ano ba? Why, son? I'm just concerned with your baby. May mali ba roon? Walang mali, Mom. Ayusin niyo lang sana ang sinasabi niyo. Naiinis ngang bulong nito para kasing may pangmamaliit sa tono ng boses nito. Fine, ganito na lang. Tutal ako ang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Kung okay lang po sa inyo, nanay at tatay, gusto ko po sanang alagaan ng inyong anak. Gusto ko po sana siyang isama sa unit ko para roon ko na siya maasikaso ng mabuti. Pangako po, hindi ko siya pababayaan. Kahit na ang saktan, hindi ko po magagawa. Napakunot noon naman si Christina. Ha? Pero, natigilan si Christina nang lingunin niya ang kanyang ina. Tinignan din siya nito, maging ang kanyang ama. Hay, bata ka. Nakasinghal na sabi ng kanyang ama at tila sumasakit na rin ang ulo. Sigurado kang hindi mo sasaktan ang anak ko, ha? Sa oras na malaman ko na sinaktan mo siya, itataga ko na talaga sa iyo ang itak na to. Natawa ng bahagya ang binata, habang si Christina ay hindi naman mapakali. Teka, anong tatagain? Singit ng ina ni Winston. Wala, ma'am, biro lang yan ni tatay. Ngumisya ang ina nito at tinignan ang ama ng dalaga. Sa oras din na sinaktan ng anak mo ang anak ko, may kalalagyan din niya ang dalaga mo. Subukan mo lang. Hindi porket mayaman kayo, kakayan-kayanin niyo na lang kami. Pasalamat ka at hindi ko napatay ang anak mo noon sa galit. Aba? Sabi nga ng ina ni Winston at humalukip-kip. Teka nga, tumigil na nga kayo, Mom. Nandito tayo para ayusin to. Bakit ba ganyan kayo? Kahit naman siguro kayo ang nasa sitwasyon nila, baka nga napatay niyo rin ako eh. Mom, please. Hindi pwedeng ma-stress si Christina. Baka imbes na malusog at kumpleto niyang mailalabas ang anak ko, maging ngongo dahil sa inyo. Singhal ni Winston
na siya namang pag-irap ng ina nito. Natawa naman sa biro ni Winston si Christina at sa huli, pagkatapos ng mahaba-habang pagtatalo, naging maayos din ang lahat. Pumayag ang mga magulang ni Christina na sumama siya kay Winston alang-alang sa kalagayan nito. Kahit na malungkot sa umpisa, ay hinayaan na nga nila kaysa naman mapahamak ang kanilang anak at magiging apo. Nagkaroon ng buhay prinsesa ang dalaga sa piling ni Winston. Lahat ng gusto nito, ibinibigay ng binata. Si Winston din ang palaging nagluluto, naglalaba, naguurong at naglilinis ng bahay. Mas marami siyang oras ngayon sa dalaga kaysa sa trabaho niya. Mas mahalaga pa rin sa kanya ang kalusugan ng kanyang asawa at magiging anak. Gusto niyang ibigay ang lahat ng makakaya niya upang buhayin lamang ito ng tama. Si Christina naman ay mas lalong nahuhulog ang loob sa binata. Hindi niya inakala na ang isang CEO na kagaya ni Winston ang makakapareha niya. Nagkamali siya nang isipin isa lamang mayabang na tao si Winston. Noong makilala niya ito sa ospital, tunay na totoo ang hangarin ng binata. Hindi niya tuloy maiwasang tanungin ang sarili kung ano ba ang nagustuhan sa kanya nito. Isa lamang siyang simple at mahirap na babae. Para lamang siyang lupa na inaapakan ng mayayaman. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Winston habang nakaupo si Christina sa gilid ng kama at nanonood ng TV sa kanilang kwarto. Ayos lang naman. Medyo nananakit lang ang balakang ko. Sagot ni Christina. Nananakit ang balakang mo? Teka, kukuha ako ng gamot. Hihilutin kita. Agad na tumayo sa kama ang binata at nagtungo sa harap ng salamin para hanapin ang pamahid na binili niya. Palagi kasing masakit ang katawan ng kanyang asawa magmula nang mabuntis ito. Umayos naman ng pagkakaupo si Christina at tumalikod kay Winston para ipahilot ang balakang niya na kanina pa sumasakit. Napahikab nang wala sa oras si Winston habang inihilot siya. Maghapon kasi ito na nagtatrabaho. Dahil sa kondisyon ng kanyang asawa, nag-work from home na lang muna siya para maasikaso pa rin si Christina. Bigla tuloy nakaramdam ng pagkakonsensya si Christina. Matulog ka na kaya, Winston? Ako naman ang manghihilot sa'yo. Ha? Hindi na. Ayos lang ako. Ani Yati pinagpatuloy ang ginagawa. Hindi pwede. Puro ako na lang inaasikaso mo. Huwag mo namang pabayaan ang sarili mo. Mahiga ka na. Masakit bang ulo mo? Sinunod na nga lamang ni Winston ito at tumango matapos mahiga. Hinilot naman siya ni Christina hanggang sa unti-unti siyang nakatulog dahil sa matinding pagod at sakit ng ulo. Nang masigurado ni Christina na tulog na ang kanyang asawa, hinalikan niya ito sa labi at bulungan ito. Salamat sa lahat ng sakripisyo, Winston. Mahal na ata kita. Mabilis nang lumipas ang 6 na buwan. Ika-7 buwan na nga ng pagbubuntis si Christina. Ngunit habang mas tumatagal, mas lalo ring ipinaparamdam ni Winston ang pagmamahal niya rito. Kaunting panahon na lang ay makikita na nila ang kanilang anak at isusunod na nga rin kaagad nila ang kanilang pagpapakasal. Halos wala nang ibang mahiling pa si Christina. Pakiramdam nga niya. Sa isang igla pinagpala siya ng lubusan dahil sa panibagong proyekto sa kumpanya. Muling bumalik ng opisina si Winston at doon muling nagtrabaho. Iyon nga lang ay sa inuupahan lang nilang building dahil nasa Canada pa ang talaga na kumpanya niya. Hindi naman siya pwedeng lumipad ng bansa dahil walang mag-aasikaso sa kanyang asawa. Napapadalas tuloy ang pag-uwi niya ng hating gabi ngunit sa kabila ng pagod, isang matamis na ngiti ang biglang sumisilay sa kanyang mga labi. Nakaabang na kasi sa lamesa at nakapagluto na pala ang kanyang asawa. Kakain na lang siya para makapagpahinga. Dahil sa tuwa, nagtungo siya sa kanilang kwarto. Nakita niyang mahimbing na natutulog si Christina. Hinalikan nga niya ito sa labi nang bigla naman itong nagising. Oh, nakauwi ka na pala, Winston. Aniya at kaagad na bumangon. Kinuskus pa niya ang kanyang mga mata. Huwag ka nang bumangon. Matulog ka na. Kararating ko lang. Hindi na. Aasikasuhin kita. Nakapagluto na ako. Tara, kain na tayo. Aniya at hinila ang kamay ng kanyang asawa
at dinala ito sa kusina kung nasaan ang pagkain ni Winston. Tinanggal muna ni Christina ang suot na coat ni Winston at saka pinaupo sa upuan. Inihain ang pagkain. Hindi tuloy maiwasan ni Winston ang mapangiti. Nakaramdam nga siya na napapansin na rin ni Christina ang lahat ng ginagawa niya para rito. Masaya siya na nasusuklian na ang lahat ng paghihirap niya. Masaya siyang makita na masaya sa kanyang minamahal niya. Nagpatuloy sa ganitong set-up ang dalawa. Kapag uuwi si Winston, nakaluto na nga si Christina. Minsan ay sabay na nga rin silang kumakain. Pagod man sa trabaho, pag uwi niya naman ay pinapawi yung lahat ni Christina. Isang araw na isipan ni Christina na ipagluto si Winston ng paborito nitong ulam na adobong baboy. Dahil maaga pa, naisipan na nga lang din niyang ihatid iyon sa opisina ng kanyang asawa para hindi na ito umorder ng pagkain niya. Masayang masaya si Christina habang ginagawa yon hanggang sa matapos. Naligo siya at nagayos. Nagsuot siya ng komportableng damit at muli ang kagandahan niya ay lumitaw sa kulay rosas niyang suot na bestida. Bigla tuloy siyang natuwa. Sa isang pampasaherong taxi siya sumakay. Ibinilin niya sa driver na dahan-dahan lang dahil sumeselan ang kanyang pagbubuntis. Nang marating ang building kung saan ang opisina ng kanyang asawa, marami sa mga empleyado nito ang binati ni Christina. Nakakailang man yun, ngunit nakaka-proud din. Ikaw ba naman ay maging asawa ng CEO na sobrang gwapo? Hindi ka ba naman kikiligin? Bukod sa marami kang pera, may gwapo ka pang asawa. Nang marating nga niya ang harap ng pinto ng opisina ni Winston, ay huminga muna siya ng malalim at hindi na kumatok upang sorpresahin ng asawa, ngunit sa kanyang pagbukas ay siya ang nasorpresa. Nang makita na si Winston ay may kahalikang babae na nakaupo sa kandungan niya. Nabitawan niya ang hawak niyang lunchbox sa sahig kaya natigilan ng dalawa sa kanilang ginagawa. Napatayo kaagad si Winston. Christina? Tawag niya sa pangalan nito. Bago pa man makaalis si Winston sa kinatatayuan niya at mabilis nang tumakbo si Christina na masamang-masama ang loob. Hindi niya alam na ang napakabait niyang asawa may taglay din palang kalandian sa iba. Sa bilis ng pagtakbo at dahil sa luwang nagpapalaboy sa mga mata ni Christina, hindi niya napansin ang basang sahig na kasalukuyang pinupunasan ngayon ng isang janitor. Dahil doon aksidenteng nadulas si Christina. Napasigaw siya sa sakit. Aray! Naku Diyos ko! Sigaw ng binatang naglilinis at kaagad siyang nilapitan. Mas lalo pa siyang kinabahan nang makita ang pulang likido na tumutulong ngayon sa hita ni Christina. Diyos ko! Tulong! Tulong! Dinudugo si ma'am! Sigaw ng janitor at hindi na alam kung ano ang gagawin. Aray ko! Ang anak ko! Aray! Sigaw nito habang umiiyak. Samantala mabilis namang tumakbo si Winston upang sundan si Christina, ngunit napamura siya nang sobrang lutong nang makitang nadulas ang kanyang asawa. Tabi! Sigaw ni Winston sa janitor at agad-agad na binuhat ang dinudugong asawa. Mabilis niya itong isinugod sa ospital upang maagapan. Dahil nga, sa kritikal na kondisyon ni Christina, agad siyang in-undergo ng cesarean upang maagapan ang anak nito sa kanyang sinapupunan. Makalipas ang ilang oras, naging successful naman ang pagluwal niya sa kanyang sanggol. Mabuti na lang at may awa ang Diyos. Kahit nakulang sa buwan ng sanggol, lumabas naman itong malakas at malusog. Samantala, ilang oras na walang malay si Christina at nang magising siya kaagad siyang nilapitan nang umiiyak na si Winston. Habang nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang katawan at ang kumikirot na tahi sa kanyang tiyan. Sorry Christina, hindi ko sinasadya, patawarin mo ko, muntik na kayong nalagay sa alanganin ng anak ko. Umiiyak na sabi niya habang si Christina naman ay nanatiling tulala. Hindi pa rin nagsisink in sa kanyang lahat. Okay ka lang ba? Tanong ni Winston gamit ang nag-aalalang muka at boses ngunit hindi nagsalita. Hindi nagsalita si Christina at maya-maya pa ay namuo ang nangingilid na luha sa mga mata nito. Muling napaiyak si Winston habang hawak niya
ang kamay ng kanyang asawa at hinahalikan. I'm sorry, Christina. Maniwala ka. Hindi ko ginsto ang nangyari. Ang babaeng yun ang may pakanalang lahat. Sabi nga nito, na totoo naman. Nais pa sana niyang magpaliwanag, ngunit sinuway na siya ng kanyang ina. Mas mabuti siguro kung layuan mo muna ang anak ko. Hayaan mo munang makapagpahinga siya bago mabigyan ulit ng sakit ng ulo. Masama ang loob na sabi ng ina ni Christina. Maya-maya naman ay dumating ang ama ni Christina at kaagad na sinapak ang mukha ni Winston. Tarantado ka? Sabi ko sa iyong huwag mong sasaktan ng anak ko. Bungad nito sa kanya. Akma niya sana ulit itong babanatan nang awatin siya ng ama ni Winston. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kahit ako ay gusto kong gulpihin ang anak ko pero huwag mo siyang saktan sa nakikita ng anak mo. Mas lalo siyang mahihirapan. Hindi napigilan ng ama ni Christina ang maiyak habang dinuduro ang mukha ni Winston. Lumayas ka rito. Huwag kang magpapakita sa akin at sa anak ko. Humagulgol naman sa pag-iyak si Winston at gusto pa sana niyang lapitan ang nakatulalang asawa na ngayon. Umiiyak na rin ngunit pinipigilan niya ang sarili na ama. Anak, magpalamig ka muna. Mamaya pupuntahan kita. Anito na sinunod na lamang ni Winston. Sa pagbukas niya ng pinto, bumungad naman sa kanya ang nagmamadali niyang ina. Anak, anong nangyari? Bakit? Kamusta si Christina? Nasaan ang apo ko? Nag-aalalang tanong nito at wala pang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ma'am, huwag niyong iwan ng asawa at anak ko, please. Pakiusap, Mama. Aniya at saka tumakbo palayo habang lumuluha. Nagtungo siya sa kanyang opisina at doon nagwala. Lahat ng kagamitan niya, sinira at ibinato niya sa kung saan habang nagsisisigaw. Samantala umiyak si Christina nang hanapin niya ang kanyang anak. Gusto na nga niya itong makita ngunit hindi pa raw pwede dahil kulang pa sa buwan ang kanyang anak at inoobserbahan pa ito. Kaya pinilit niyang magpagaling agad upang mapuntahan niya ang anak. Nang kaya na nga niya, kahit papaano ay kumilos, pumunta sila sa kwarto ng anak na ngayon ay nakabalot sa aparato. Napahagulgol siya. Hindi niya kayang makita na ganoon ang sitwasyon ng kanyang anak. Dahil sa kalokohan ni Winston, lumabas tuloy ito nang wala sa oras. Isang araw wala sa sariling nagpunta sa ospital si Winston upang makita ang kanyang anak, pati na rin si Christina. Sumisilip nga ito sa gilid ng bintana, parang tinutusok na ang puso niya. Habang papalapit sa direksyon nito dahil sakay na lamang ng wheelchair si Christina at kitang-kita ang pangihina at pamumugto ng mata. Nang makalapit siya, tinignan rin niya ang kanyang anak at humingi ng tawad. At mahinang bulungan nito, papatunayan ko na hindi ako ang may pakana ng lahat ng yon. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Christina. Sandali muna silang iniwan ng ina ni Christina na tanging kasama niya. Mag-usap muna raw sila at tawagin na lang siya kapag tapos na. Sorry, Christina. Hindi na naipagpatuloy pa ni Winston ang sinasabi nang biglang sampalin sa mukha ni Christina nang lumuhod siya sa harap nito. Sorry? Muntik lang naman akong namatay at ang anak mo. Critical tapos sorry? Ano, masaya ka na ba, ha? Na makipaglampungan sa ibang babae habang may binabahay ka? Ano akala mo? Okay lang kasi hindi pa naman tayo kasal? Winston, sana naisip mo. Kahit itong anak mo man lang sana inalala mo bago mo hinalikan ng babaeng yon. Magpapaliwanag ako, Christina. Promise, mali ka nang iniisip. Pero, tila matigas at punong-puno ng galit ang emosyon ni Christina. Kita sa mukha nito. Sabi pa nga nito, sa sagot ng lalaking magpapaliwanag. Mali? Mali ako nang iniisip pero ano? Yung nakita ko tama ganun ba? Hindi sa ganun. Hindi naman pala eh. Layuan mo na kami ng anak mo, Winston. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Lalong-lalo na kay tatay, umalis ka na. Umalis ka na sa buhay ko. Makaraan ang kulang na isang buwan na pamamalagi sa ospital, sa wagas naging maayos na nga rin ang kondisyon ng kanyang anak. Sa halip na sa kondo nila ni Winston siya umuwi siya sa poder ng kanyang mga magulang. Ayaw na niyang makita kailanman ang itsura ni Winston. Hindi niya makakalimutan ang ginawa nito sa kanya at sa kanyang anak. Gayunpaman hindi sumuko sa panunuyo si Winston. Buo talaga ang hangarin niya. Gusto niyang makamit ang kapatawaran ng kanyang asawa. Nais niya itong makasama gayon din ang kanyang anak. Walang sawa siyang nagpapadala ng mga bulaklak.
tsokolate, gatas, diapers, vitamins at kung ano-ano pang pangangailangan ng kanyang asawa at anak. Ni minsan ay hindi nakaramdam ng pagod si Winston sa ginagawa niyang pagsuyo. Ayaw siyang pakinggan? Manunuyo na lang siya. Samantala ang proyektong kasalukuyan ay dapat niyang ginagawa. Tuluyan na nga niyang pinabayaan muna. Malaking pera ang nawala sa kanya pero hindi niya alintana yon. Dahil ang partner niya sa proyektong yon, ang babaeng dahilan kung bakit nagkasira sila ni Christine. Halos mabaliw na nga siya sa bawat araw na lumilipas na hindi niya kasamang mag-ina. Tita, naabutan na naman po naming lasing si Winston sa bar. Wika ni Dylan habang akay-akay ang lasing na si Winston. Iniuwi nila ito sa bahay ng kanyang mga magulang. Hay, ang bata talagang ito, hindi na naawa sa sarili. Nakasinghal na sabi ng ina ni Winston habang ang ama naman nito ay kinuha siya mula kay Dylan. Pasensya na sa inyo ha, salamat na nakita niyo siya. Wika nga ng ina ni Winston at tinulungan na nga niya ang asawa upang ipanik sa kwarto ang lasing na si Winston. Nakabuntong hininga na inayos ng matandang babae ang kanyang anak. Anak naman, gusto mo bang agad mawala ng ina? Hindi ko na kayang ginagawa mo. Araw-araw ka na lang lasing, baka mapano ka niyan. Nag-aalala at kunot noon na sabi ng kanyang ina. Pabayaan mo muna siya ngayon. Gusto niyang magloko, deserve niya lang yan. Malamig naman ang komento ng kanyang babago lumisa ng kwarto. Napabuntong hininga na nga lamang ang matandang babae. Anak, umayos ka na. Naniniwala akong hindi mo ginawa yon. Wikang muli ng kanyang ina habang hinahagod ang buhok nito at likuran. Maya-maya pa, biglang nagsalita si Winston. Christina, parang binabasag ang puso ng matanda. Kitang-kita niya kung gaano kamahal ni Winston ang babaeng yon. Sa mga sumunod na araw, ganoon pa rin ang palaging ginagawa ni Winston. Aalis ng bahay ng may hangover, uuwi ng lasing, palaging masakit ang ulo. At ang kanyang ama kulang na lang ay bambuhin nga ng alak sa tigas ng ulo ni Winston. Ang kapatid niyang si Ernest na awang-awa na nga rin sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Kung alam niya lang kung saan makikitang mag-ina ng kanyang kapatid ay ginawa na niya. Gusto niyang ipakita rito ang mga larawan at videos ng kanyang kapatid at baka sakaling makumbinsi niya ito na nasa hindi magandang kalagayan si Winston. Kaya pakinggan na ang eksplanasyon nito. Isang araw, nagpunta nga ang babaeng nagngangalang Bella sa opisina ni Winston. Ngunit sarado ito. Maski ang building, wala na ring mga empleyado at taakalain mo na ngang parang haunted house. Kinilabutan siya bigla at mula sa mga kaibigan ni Winston, nalaman na araw-araw pala itong umiinom. Kaya napagdesisyonan nga niyang puntahan si Winston sa bar kung saan ito umiinom. Hindi niya halos kayanin ang kanyang nakita. Nasa isang VIP room si Winston habang nagpapakalasing, nagpapakalunod sa alak. Marami ng bote ang alak na nakalat sa sahig. Ang iba ay basag na at mukhang ibinato niya sa pader. Hoy Winston, umayos ka nga riyan? Mukha kang tanga. Galit pang sabi nito ngunit nagwala si Winston na ikinagulat niya. Bella? Tawag nito sa pangalan ng dalaga. Matapos kilalanin, napangisi nga siya. Hindi ikaw ang gusto kong makita. Si Christina at ang anak ko ang gusto kong makasama. Dugtong niya at bigla na nga lamang naipakli ang batok at biglang natulog. Ilang ulit pang sinampal ni Bella ang pisngi nito ngunit battery low na talaga. Bagsak na nga siya. Ngayon ay problema niya kung paano iuuwi ito. Sa gabi-gabing paglalasing ni Winston, gabi-gabi rin siyang pinupuntahan ni Bella. Sa tuwing dadatnan niya si Winston ay halos basagin na ang puso niya. Habang tumatagal, hindi na niya kinakaya. Mahal niya si Winston ngunit kung dahil sa ginawa niya kaya ito nagkakaganito, parang naiisip na nga lamang niyang magparaya. Si Bella ay ang dating karelasyon ni Winston. Naghiwalay lamang sila dahil mas pinili ni Bella ang mas mayaman niyang manliligaw habang sila ni Winston. Hindi nagtagal ay naghiwalay nga rin ang lalaki at ang babae. Sa pagbabalik niya, nalaman naman niyang nasa Pilipinas na namamalagi si Winston na sa pagkakaalam niya dati ay nasa Canada. Iyon pala ay dahil may binabahay na at buntis ang kanyang asawa. Hindi matanggap ni Bella yon.
kaya palagi niyang nilalandi si Winston upang akitin. Si Winston naman ay may ayaw dahil mahal na mahal niya si Christina at ayaw niya itong saktan. Ngunit ang mga araw na yon, nahuli sila ni Christina naghahalikan. Natuwa nga si Bella dahil doon, pero sa totoo lang, pakana nga niya ang lahat. Bahala na, isasauli na kita sa totoong nagmamay-ari sa'yo, Winston. Pasalamat ka at mahal kita kaya gagawin ko to. Pagkatapos nito, hindi ko na alam kung saan papatutungo ang buhay ko. Aniya bago ibagsak ang katawan ni Winston sa condo unit nito. Umalis siya kaagad doon at bumiyahe patungo sa bahay ni Christina upang magpaliwanag. Makalipas ang ilang oras, nakarating na nga siya sa wakas. Tao po! Tao po! Ulit nga niya nang walang sumasagot. Andyan na, sino ba yan? Ibinukas si Christina ang pinto habang kilik ang anak niyang umiiyak. Nanay na nga ang itsura. Pero napakaganda pa rin. Natigilan pa si Bella nang makita ito. Ikaw? Kunot noong tanong ni Christina at napakuyom pa ang bibig dahil sa inis. Hi Christina, anong ginagawa mo rito? Pagputol niya sa sinasabi ni Bella. Please, wala akong balak magtagal dito. Wala rin akong balak na pagtagalin ka rito kaya kung walang kwenta naman ang sasabihin mo, pwede bang umalis ka na? Padabog nga na sabi ni Christina. Pero sabi naman kaagad ni Bella, wala kaming relasyon ni Winston. Diretsahang pag-amin ni Bella na nagpakunot ng noo ni Christina. Ano? Ex niya lang ako, wala kaming relasyon. Ako lang ang lumapit sa kanya para makipaghalikan sa kanya. Napakunot noo si Christina. Pinagloloko mo ba ako? Hindi, nagsasabi na ako ng totoo. Ako lang ang lumalapit sa kanya. Nagpatuloy si Bella sa pagpapaliwanag habang si Christina ay kunot ang noong nakikinig. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi sa sinasabi nito. Ikinuwento ni Bella ang lahat hanggang sa araw na makita ni Christina ang eksenang yon sa opisina ni Winston. Hindi makapaniwala si Christina. Pakiramdam niya ay hindi pinoproseso ng utak niya ang lahat ng sinasabi ni Bella. Kaya pakiusap Christina, kung talagang mahal mo si Winston, ayusin mo siya. Hindi ko lubos maisip na ang isang Winston Lee na katulad niya masisiraan ng ulo dahil sa isang Christina na katulad mo. Kaya pakiusap, patawarin mo na siya. Ako talaga ang punot dulo ng lahat at sobra akong nagsisisi. Pag-amin nga ni Bella. Ilang sandali pa ang lumipas, isang pamilyar na batang lalaki ang biglang dumating. Nakasuot ito ng itim na salamin kaya hindi niya kaagad nakilala. Nakilala niya lang ito nang tanggalin ng batang salamin. Hi Miss Christina, formal na wika ng batang lalaki. Ernest? Tawag sa kanya ng nagugulong mayhanang si Christina. Yes, ako nga, ang pasyente mo. Anong ginagawa mo rito, Ernest? Nandito ako para kumbinsihin ka. Nabugbugin ang kapatid ko. Pakiuntog mo nga yung ulo nun sa pader. Sumasakit na po kasi ang ulo namin dahil sa kanya. Hindi na tuloy minsan napapansin ang check-up ko. Nakasimaktol na reklamo nito na bahagyang ikinatawa ni Christina. Kahit si Bella na pailing. Hanggang ngayon ay napakabibo pa rin talaga ng batang to. Matagal ko nang hinahanap ang bahay mo, ate. Sa wakas natagpuan ko na rin at nandito rin pala si Ate Bella. Tumango naman si Bella. Ate, mahal ko ang kapatid ko at alam kong mahal niya rin ako. Siya ang laging natatakbuhan ko sa tuwing kailangan ko ng gamot o kailangan ko ng kasama sa ospital. Siya ang tumutulong sa akin. Kung wala ang kuya ko, tiyak matagal na rin akong wala. Ngayon na nasisira ang ulo niya dahil sa'yo. Pakiramdam ko siya naman ang magkakasakit. Nakikiusap ako sa iyo, Ate Christina. Ikaw lang ang matatakbuhan ko. Kayo lang ni Baby. Ilang sandali nila ang kinuwentuhan si Christina tungkol kay Winston. Bago ipinakita ni Ernest ang mga larawan at videos ni Winston na nagwawala, lasing na lasing at wasted. Balitang-balita na nga rin na naging pariwara na nga ito. Biglang nakonsensya tuloy at naging concern si Christina para kay Winston. Tinignan niya ang kanyang ina na nasa likod lamang niya at nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Tumango ito senyales ng pagsang-ayon. Kung ano ang nasa tingin mong makabubuti anak, gawin mo. Sa tingin ko ay kailangan din ng apo ko ng ama. Mahirap lumaking walang nakagisnang magulang ang anak.
Ayokong magaya sa akin ng apo ko na lumaking walang kinikilalang ama. Napayuko si Christina bago tumango. Sige, sasama ko. Aniya, na siyang nagpaliwanag sa mga mata at mukha ni na Ernest at Bella. Talaga? Tumango si Christina. Sa wakas, nag-appear pa nga sina Ernest at Bella. Tara na. Ilang oras na bumiyaya sina Bella, Christina at Ernest patungo sa condo unit na tinutuluyan ngayon ni Winston. Habang nasa gitna ng biyahe, hindi maiwasan ni Christina ang kabahan. Nang makarating sa condo unit, bumungad sa kanilang nakalupasay na katawan nito sa sahig. Napasigaw pa sila Christina at Bella sa gulat. Diyos ko, Winston! Ano ba yung ginagawa mo? Agad na nilapitan nga ang amoy alak niyang asawa. Anong nangyari sa'yo? Gumising ka. Tinapik-tapik ni Christina si Winston, habang si Bella naman ay tinawag ang driver na kasama nila at kaagad na pinasakay sa kotse ang walang malay na si Winston. Napasapo tuloy sa kanyang noo si Christina at Bella sa sinabi ng doktor nang nasa ospital nga sila. Dahil sobra raw, nalasing ito. Diyos ko, akala ko naman kung napano na. Kamot ulong reklamo pa nga ni Bella. Natawa naman si Ernest na kahit papaano. Nakaramdam din naman ng kaba. Ay, wika ni Christina at napaupo na nga lamang sa upuan. Nang magising si Winston, pinuntahan nila ito sa loob ng kwarto. Nakatulala lang ito sa kisame na para bang pinapamilyar ang paligid. Teka, nasaan ako? Tanong niya na nagugulhan. Nasa ospital ka? Akala namin patay ka na. Nakasimangot na sagot ni Bella. Anong ginagawa mo rito? Pwede ba, Bella? Tantanan mo na nga ako? Uuwi na ako. Nasaan ang susi ng kotse ko? Sagot naman ni Bella. Baliw ka ba? Anong malay ko sa susi ng kotse mo? Baka itong susi ng puso mo kailangan mo. Bahagyang itinulak ni Bella si Christina upang ipakita kay Winston. Christina? Biglang sumilay ang ngiti sa labi ni Winston. Ngayon lang ulit nakita nila Ernest at Bella ang ngiting yun. Napabangon nang wala sa oras si Winston na akala mo ay hindi nawalan ng malay kanina. Niyakap niya kaagad ang nakatayong si Christina. Napatalikod naman si Bella dahil naramdaman niyang kumirot pa rin ang puso niya. Lumabas muna siguro tayo, Ate Bella. Suwestyon ni Ernest na sinang-ayunan naman ng dalaga. Hindi mapigilan ni Bella ang pangilid ng luha niya. Hinaplos-haplos naman ni Ernest ang likod niya. Sandali siyang naluha hanggang sa huminga ng malalim. Dapat lang ang ginawa natin, Ernest. Sila ang dapat magkasama. Hindi kami. Aniya at muling naiyak. Ilang sandali pa ay naisipang tawagan ni Ernest ang ina ni Christina kung maaari ba itong ipasundo sa driver dala ang anak ng kuya niya para makita. Hindi naman tumanggi ron ang ina ni Christina. Samantala panay sa pag-iyak si Winston habang mahigpit na niyayakap si Christina. Patawarin mo ako, Christina. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Tumango naman si Christina at sabi nito, alam ko na ang lahat. Tumahan ka na. Pasensya ka na rin kung hindi ako nakinig sa explanation mo. Napakalakas ng pagkakayakap ni Winston sa kanya at napakunot ang noo. Alam mo na? Tumango si Christina. Sinabi ng lahat sa akin ni Bella at Ernest. Sorry, Winston. Hinayaan kong pangunahan ako ng galit ko. Pasensya ka na. Hindi kita binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Napayakap na nga lamang ng mahigpit si Winston kay Christina at pakiramdam niya'y nabunutan na siya ng tinik. Salamat, Christina. Mahal na mahal kita. Tinanguan at sinang-ayunan iyon ni Christina at sinuklian ng mahigpit na yakap. Ang kanyang asawa. Mahal na mahal din kita, Winston. Ilang oras ang lumipas na silang dalawa lang sa kwarto at nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari. Ayaw bitawan ni Winston ang kamay ni Christina at pakiramdam niya ay nananaginip siya. Parang kanina lang ay nasa bar siya at umiinom. Ngayon ay kasama na niya ang pinakamamahal niyang asawa. Habang nag-uusap, bigla namang bumukas ang pinto at iniluwa noon ang ina ni Christina na kilik ang kanilang anak. Natigilan si Winston at kaagad na napatayo sa kama. Nilapitan naman kaagad sila ng ina Christina. Siya na ba ang anak ko? Lumuluhang tanong ni Winston. Tumango si Christina at pinanood ang magama.
Iyak nga ng iyak si Winston sa saya. Hindi siya makapaniwala na sa unang pagkakataon na hawakan na nga niya ang anak niyang matagal niyang pinapangarap na makita at mahagkan. Ano ko, patawarin mo si Papa. Umiiyak na sabi nito na nagpaluha sa lahat ng tao na laman ng kwarto. Tila nakalimutan ni Winston na lalaki siya. Kanina pa siya iyak ng iyak na parang isang babae. Maging ang mga magulang ni Winston, nandito na rin at lumuluha. Sa wakas, nagkita-kita rin kayo at nagkapatawaran. Kung alam mo lang, Christina, ang pinagdaanan ng anak ko, dahil sa inyong magina, naku, madudurog ang puso mo. Mabuti na lang at ngayon gumawa ang Diyos ng paraan upang maisaayos ang pamilya ninyo. Dahil sa sinabing iyon ng ina ni Winston, napalingon si Christina sa papaalis na si Bella. Parang biglang naramdaman ng dalaga na hindi na siya dapat pa magstay sa kwartong yon. Salamat kay Bella. Nahinanap pa talaga ang bahay ko para aminin ang lahat. Wika nga ni Christina. Napahinto naman si Bella at nilingon silang lahat na nakatingin sa kanya. Maski si Winston. Yun lang po ang tama. Ganun naman talaga eh. Kapag mahal mo, kahit na masasaktan ka, kung ikaliligaya naman ang taong mahal mo, gagawin mo ang lahat at magpaparaya ka. Good luck sa inyo! Congratulations sa baby ninyo. Wika nito nang nakangiti, ngunit sa loob-loob niya ay gustong-gusto na niyang humagulgol sa sakit. Salamat, Bella. Wika ni Winston na mas lalong nagpadurog sa puso ni Bella, na ngayon ay pinagtitinginan ng lahat. Walang anuman, Winston. Nauutal na sambit nito at saka na nga ngumiti. Pero umalis na nga kaagad. Mauna na po ako, mukhang kailangan ko na mga ayusin ngayon ng sarili ko. Good luck sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Winston and Christina. Pasensya na ulit. Ali at saka tumalikod. Sinundan lang siya ng tingin ng lahat hanggang sa makalabas. Dahil hindi maaaring magtagal ang bata sa loob ng ospital, napagdesisyonan nga nilang iuwi na ito. Nang sabihin ng doktor na pwede nang makalabas si Winston, sa bahay niya Christina ito dumiretso upang makita at mahagkan ulit ang kanyang anak at asawa. Nang mismong araw na yon, pinagplanuhan kaagad ng dalawang partido ang kanilang pagpapakasal. Hindi na makapaghintay pa si Winston na maging ganap na kanya na nga si Christina. Walang mapaglagyan ng saya at kagalakan sa puso niya. Nagkaroon din ng kaayusan ng lahat. 2 buwan na lamang lumipas. Dumating ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib at sa wakas, formal na ngang matatawag na Mrs. Lee si Christina. At dahil nga sa mga pagsubok na pinagdaanan nila, mas naging matatag nga sila at mas minahal pa at nakilala ang isa't isa at mas nalaman kung gaano nga ba talaga kalalim ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kasama ang kanilang anak na si Baby Dwayne, namuhay nga sila ng masaya at payapa. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Christina at Winston. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Naitan Canada, Lisa Lisa, Elia Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fox, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostonalito, Elia Evangelista Anderson, Jalen Barobaro, Jose,